Si Rain ay isang bansat na talunan na pinatalsik sa kanyang grupo. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang ginamit niya ang kanyang kakayahan upang paamuin ang mga babaeng halimaw na S-rank para mag-higanti, ngunit sa halip ay mas gusto nilang magkaroon ng matinding ugnayan. Isang araw, dumating si Rain para sa isang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng kanyang grupo ngunit sinalubong lamang siya ng mga malamig na titig na para bang may namatay. Ipinabatid sa kanya ng bayaning si REOs na pinatatalsik nila siya dahil ang kanyang kasanayan sa pakikipagtulungan sa mga halimaw ay ang sukdulan ng kawalang silbi, at idinagdag ng iba na pagod na silang mag-alaga sa kanya sa kanilang mga misyon. Sinubukan ni Rain na idepensa ang kanyang sarili, ngunit tinawag lamang nila siyang isang Google Maps na pwedeng itapon dahil ang tanging makatuwirang talento niya ay ang pagtukoy ng direksyon gamit ang mga hayop. Habang sila ay nagsimula para tumawa, napagtanto niya na hindi siya itinuring na kaibigan o kapantay nila, kaya tahimik niyang inilapag ang kanyang balabal at umalis. Nang maglaon, habang nagtatampo siya sa bayan, ilang batang tagahanga ng kanyang kasanayan sa trick ng circo ang nagtanong kung gusto niyang makipaglaro sa kanila, dahil hindi niya matiis ang mga bagong mukha tulad nila. Gumawa siya ng kontrata sa isang lawin at pinayukod ito sa kanila na para bang sila ay maharlika. Ang grupo ay humanga ng husto kaya sinabi nila kay Rain na gusto rin nilang maging tagapagpaamo ng hayop. Agad niyang itinuro na ang mga tagapagpaamo ng hayop ay nasa ilalim ng food chain, ngunit sinabi nila sa kanya na mas mabuti yon kaysa maging mga sip-sip tulad ng mga aryo at ang iba pa niyang kasama. Matapos niyang bigyan ng inspirasyon ang susunod na henerasyon, napagtanto ni Rain. Nagpasya siyang simulan muli ang kanyang buhay bilang isang adventurer. Pagdating niya sa guild ng mga adventurer, sinabi sa kanya ng receptionist na si Natalie na kailangan muna niyang kumumpleto ng isang pagsubok. Binigyan niya ito ng baluti at tinanong kung ano ang kanyang klase, kung saan sumagot siyang tagapagsanay ng mga hayop. Nagulat, tinanong ni Natalie kung kaya niyang kumumpleto ng mga gawain ng mag-isa dahil ang mga tagapagsanay ng mga hayop ay itinuturing na mahina. Tiniyak ni Rain sa kanya na kaya niya ito dahil simple lang ang misyon at ang kailangan lang niyang gawin ay patayin ang 10 goblins at mang-alap ng ilang halaman. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Rain sa kagubatan at sa tulong ng ilang alagang hayop, madali niyang natagpuan ang mga goblins, pinatay sila at kinolekta ang kanilang mga kristal. Noong sandaling yun, narinig niya ang isang sumisigaw at nagmadaling hanapin si Conaday, isang espiritu ng pusa na malapit ng salakayin ng isang malaking tigre. Inakala ni Aryo na matalino na atakihin ito gamit ang kanyang kutsilyo sa kusina, ngunit tulad ng inaasahan, nabali ng makapal na katawan ng tigre ang kutsilyo at siya ay pinalo palayo na parang pesteng langaw. Nagsimulang lumapit ang tigre kay Rain, kaya sinabihan niya si Conaday na tumakas. Handa siyang ialay ang sarili bilang pananghalian ng halimaw, kahit hindi pa man niya natatamasa ang kanyang pinakaasam. Gayunpaman, binaliwala ni Conaday ang kanyang utos at bigla itong lumukso sa ere, na ipinamalas ang kanyang liksi habang nito sinipa ang tigre tungo sa kabilang buhay. Habang nakatitig si Rain sa gulat, biglang nawala ng malay si Conaday dahil sa gutom, kaya kinailangan niyang ibigay ang kanyang mga rasyon. Nang matapos siyang kumain, tinanong ni Rain kung bakit siya nag-iisa sa gubat dahil bihira ang kanyang lahi at palaging nananatili sa kanilang sekretong nayon. Ipinaliwanag naman ni Conaday na umalis siya sa bahay dahil nababagot siya at tinanong kung maaari siyang sumama kay Rain pansamantala, dahil naniniwala siyang tadhana ang kanilang pagkikita. Nang magsimula silang maglakad, isinalaysay niya kung paano siya isinantabi na lamang na parang wala lang ng kanyang grupo at nagalit si Conaday para sa kanya. Matapos siyang pakalmeyan ni Rain, sinabi ni Conaday na ang mga kapangyarihan nito ay nasa pinakamataas at hiniling na paamuin siya ni Rain upang makita nito mismo. Hindi kailanman naisip ni Rain na kaya niyang paamuin ang isang ultimate species noon, ngunit ang ideya na magkaroon ng isang na makapangyarihan sa ilalim ng kanyang kontrol ay umakit sa kanya. Kaya pumayag siyang gumawa ng kontrata sa kanya, at nang makumpleto niya ang pamamaraan, isang selyo ang lumitaw sa palad ni Conaday bilang patunay ng kontrata. Masayang sinabi ni Conaday sa kanya na natutuwa siyang nakakontrata sa kanya at nagkamayan sila upang sumagisag sa simula ng kanilang ugnayan. Pagkatapos, pumunta sila upang mamulot ng mga halaman para makumpleto ang pagsubok at labis na nagulat si Conaday nang bumuo si Rain ng mga kontrata sa maraming kuneho. Ipinunto niya na kahanga-hanga si Rain dahil ang normal na tagapaamo ng hayop ay makakagawa lamang ng kontrata sa isang hayop sa isang pagkakataon.
Gayunpaman, akala ni Rain na normal yun para sa mga tagapaamo ng hayop ngunit walang sinabi upang masira ang kanyang kagalakan. Nang maglaon sa araw, ibinalik ni Rain ang mga kristal ng goblin at ang mga halamang gamot sa guild upang ipakita na natapos niya ang kanyang pagsubok. Binati siya ni Natalie sa pagpapatunay na hindi siya isa pang Sakura at pagkatapos ay iniabot sa kanya ang kanyang card. Binigyan din niya siya ng pera bilang bayad sa trabahong natapos niya at pinayuhan siyang umakyat sa ranggo kung gusto niyang kumita ng mas maraming pera ng mabilis. Matapos ang lahat, nakipagkita siya kay Konaday at sinabi sa kanya na magsisimula na siyang tumanggap ng mga misyon kaagad dahil ang mga walang pera ay hindi kumakain. Natuwa si Konaday dito at sinabihan siyang manguna, ngunit sa sandaling iyon, pinahinto sila ng isang taong walang dating. Hiniling niya kay Konaday na iwanan si Rain at sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Konaday, sinabing mas gusto niyang manatili sa kanyang amo at hindi niya gusto ang pag-insulto nito sa kanya. Nang marinig na si Rain ang kanyang amo, tumawa ang adventurer at sinabing huwag siyang magpantasya dahil hindi pa raw siya nakarinig ng isang hamak na tagapagsanay ng hayop na nagpaamo ng isang ultimate species. Tiniyak ni Konaday sa lalaki na si Rain ay hindi tulad niya na isang hamak na karaniwang tauhan lamang at pinagsabihan siyang mag-ingat sa kanyang pananalita, ngunit lalo lang nitong ikinagalit ang lalaki. Hinarap niya si Rain at hinamon nito sa isang pampalakasan ng braso na si Konaday ang magiging premyo. Alam ni Rain na mas malakas ang lalaki, ngunit para kay Konaday, tinanggap niya ang hamon. Gayunpaman, lubos siyang nagulat nang mabali niya ang mesa at ang sa lalaki. Kamay. Nang nagpagulong-gulong ang lalaki sa sakit, dumating si Natalie para alamin kung ano ang ingay. Nang makita ang hanggal na beta male, agad siyang humingi ng paumanhin kay Rain, ngunit bigla ay nagtanong kung paano niya napasunod si Konaday. Ang tono niya ay tila naghahanap ng gulo, kaya nang magrik ang dalawa, muli siyang humingi ng paumanhin at hinayla ang bugok ang utak palayo. Matapos siyang umalis, nagsimulang magtaka si Rain kung saan nanggaling ang ganoong antas ng lakas na malagoko, kaya nagpa siya si Konaday na bigyan siya ng detalyadong paliwanag. Tila, ang pagbuo ng kontrata sa kanya ay automatikong nagpataas ng kanyang lakas, kaya siya ngayon ay isa sa mga protagonistang napakalakas. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa pagtatanggol sa kanya, at sinabi ni Bro sa kanya na labag sa Code of Honor ng mga Sims na iwanan ng isang babaeng nangangailangan. Napakalma, iminungkahi ni Konaday na bumalik sila sa pagkukwest, ngunit nadismaya nang malaman niya na pwedeng mangolekta lamang sila ng mga halaman sa ngayon. Tiniyak sa kanya ni Rain na pansamantala lamang ito dahil umaasa siyang mabilis na makakaakyat ng ranggo, at pagkatapos ay nakipagkontrata sa mga kuneho para pabilisin ang kanilang trabaho. Gayunpaman, nagreklamo pa rin si Konaday tungkol sa pagnanakaw ng kanyang trabaho, kahit na hindi niya naman ito gusto. Nang malapit na siyang magsimulang magreklamo ng matindi, narinig ng kanyang mga tainga ang isang sumisigaw mula sa malayo. Agad niyang inalerto si Rain, at sinubaybayan nila ang tao gamit ang sound waves ng kanilang sigaw. Ang nakita nila ay isang matandang mangangalakal na ninanakawan ng mga bandido mula sa grupong Ebon Fang. Narinig ni Konaday ang mga kwento ng kanilang pagiging walang awa, kaya iminungkahi niya na humingi sila ng tulong, ngunit nagpa siya si Rain na oras na para magpakabayani. Pagkatapos ay sumugod sila sa grupo, ngunit si Konaday ay pumunta upang tulungan ang matanda, habang hinarap ni Rain ang mga bandido na parang nagsasanay sa boxing. Sa oras na natapos siyang ipakita ang kanyang galing na parang baki, wala nang nakatayo sa mga bandido. Nagpasalamat ang matanda sa kanila sa pagtulong, ipinaliwanag na siya ay iniwan ng mga adventurer na kanyang inupahan bilang mga bantay. Walang sino man ang gustong lumaban sa grupong Ebon Fang, at ngayong naharap ni Rain ang kanilang mga miyembro. Darating ang iba pang miyembro ng gang para sa kanya. Sinabi ni Rain na hindi siya natatakot at idineklara pa niyang dadalhin niya ang lahat ng mga ito upang harapin ang batas. Kinabukasan, tumakbo siya palayo, na nagtulak kay Konaday na sundan siya at subukang baguhin ang kanyang isip. Ipinunto niya na kumikilos siya na parang isang vigilante na walang sapat na pondo at mapapasama lang ang sarili niya. Sinabi ni Rain sa kanya na ang paghuli sa iba pang miyembro ng gang ang tanging paraan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mangangalakal at mamamayan ng bayan. Sinubukan ipaliwanag ni Konaday na hindi siya ang kailangang gumawa nito, ngunit si Rain ay desididong isagawa ang misyon at hiniling siyang pagkatiwalaan.
Pagkatapos, dumating sila sa taguan ng mga bandido, pagkatapos makakuha ng tulong mula sa mga squirrel na kinontrate ni Rain. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang plano na lumpuhin ang mga bandido sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang kumpol ng mga espesyal na pukyutan upang tuklawin sila. Nagulat si Conaday na kaya rin niyang magpaamo ng mga insekto, ngunit nagpakumbaba si Rain, sinasabing isang tagapagpaamo ng insekto mula sa kanyang nayon ang nagturo sa kanya ng ilang trick. Kapag natapos na niyang ipaliwanag ang lahat, hiniling niya kay Conaday na bumalik sa bayan at kumuha ng tulong upang dakpin ang mga bandido. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, nakatayo at nagrereklamo sina Lynn at Mina, mga miyembro ng grupo ni Rain. Lumabas na sila ang nag-iwan sa matandang mga ngalakal, at hindi sila nakadama ng pagsisisi tungkol dito. Kinuha lang nila ang trabaho, para magpalipas ng oras dahil wala sina Arios at Agath, gumagawa kung anong pinagkakaabalahan. Sa kasamaang palad, ganito ang kinalabasan ng mga bagay, at ngayon ay sinisisi nila ang lahat sa kanilang bagong tagapagsanay ng hayop. Nang tanungin ni Lynn kung bakit hindi siya nakipagkontrata sa mas maraming hayop para tulungan silang magmanman sa lugar, tinignan siya ng lalaki na parang baliw. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang pakikipagkontrata sa higit sa isang hayop nang sabay-sabay ay magiging sanhi ng pagkasira ng nervous system ng tagapagsanay. Kumbinsido si Lynn na nagsisinungaling ang lalaki dahil, kung nagsasabi siya ng totoo, mangangahulugan yun na espesyal si Rain, at hindi niya yun matanggap. Kaya, inilipat niya ang lahat ng kanyang galit sa lalaki, pinagbantaan siyang saktan ng husto kung siya kailanman ay nagsalita tungkol sa pagtakas nila mula sa mga tulisan. Balik sa pinagtataguan, pinakawalan ni Rain ang mga bubuyog mula sa kanilang kontrata ng mismong oras na bumalik si Conaday na may kasamang tulong. Pagkatapos ay sinimulan nilang dakipin ang mga tulisan, ngunit ang mga king lizard, na nahuli ng mga tulisan, ay biglang nakatakas at nagsimulang sumalakay sa mga tao. Agad na kumilos si Rain, inutusan ng mga adventurer na ilabas ang mga tulisan, habang siya at si Conaday ay naiwan upang lumaban. Kalaunan, lumabas sila mula sa kuweba dala ang mga kristal ng butiki, at nagsimulang purihin sila ng lahat. Hindi napigil ang maging emosyonal ni Rain dahil ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na kinilala ang kanyang sipag. Nang bumalik sila sa bayan, binisita nila ang guild, at ipinaalam ni Natalie kay Rain na napromote siya sa E-rank dahil sa pagtamba sa kilalang gang na Ebon Fang. Binigyan din siya ng malaking gantimpala, kaya't siya at si Conaday ay namili ng mga armas. Pagkatapos makuha ang kanilang kailangan, naghapunan sila at naghanap ng mga silid sa isang tuluyan. Ipinaalam sa kanila ng may-ari ng tuluyan na isang silid lamang ang bakante, kaya't nagpa siya si Rain na umalis upang maiwasan ang tukso. Gayunpaman, siya ay pinigilan at ipinasok sa silid habang binati siya ng babae ng swerte. Malinaw sa kanyang mga salita na gusto niyang sumuko siya sa tukso, ngunit hindi niya alam na si Bro ay nagsasanay upang maging isang monghe. Sa kabilang banda, masaya ang walang kaalam-alam na si Conaday na sa wakas ay may kama na siya. Matapos mamuhay na parang Tarzan nitong nakaraang mga araw. Nang makita ito, sinubukan ni Rain na magpakaginoo at lisanin ang silid para sa kanya, ngunit hinayla siya nito pabalik at nakiusap na manatili siya. Sinabi niya na ayos lang sa kanya na magbahagi ng espasyo sa kanya, ngunit sinabi ni Rain na magiging immoral para sa kanya ang manatili roon. Bilang tugon dito, sinabi niya na masyado itong duwag para subukang gumawa ng hakbang sa kanya. Hindi makapagpas siya si Rain kung tanga o bobo ba ito dahil ang isang normal na babae ay itataboy na siya kaagad. Kaya binalaan niya ito na huwag masyadong magtitiwala dahil, sa lahat ng nalalaman nito, maaari siyang maging Panginoon ng mga Tawoli. Sinubukan niyang umalis muli, ngunit hindi pa rin siya pinayagan ni Conaday. Sinasabing alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito ng kanyang buhay. Kalaunan, pumayag ito, at habang natutulog ito kalaunan ng gabing yun, pinasalamatan ni Conaday ang mga Diyos ng kwento sa pagpapahintulot na makilala niya si Rain. Ilang araw pagkatapos, nang pumunta sila sa guild, binigyan sila ni Natalie ng isang espesyal na misyon. Tila, ginawa ng isang hanggal ang gitnang tulay na isang lugar ng duwelo, hinahamon ang sinumang sumubok tumawid dito. Bago pa man tanggihan ni Rain ang trabaho, ipinabatid niya rito na 5 gintong barya ang bayad, at agad niya itong tinanggap. Pagdating nila sa tulay, isang dragon ang biglang lumapag sa harap nila.
Ang pinakanakakagulat na bahagi ay nagbagong anyo ito bilang isang babae at nagsimulang humingi. Nakalabanin siya. Agad na nahinuha ni Rain na siya ang nakikipag-away sa lahat ng gustong tumawid sa tulay. Kaya tinanong niya kung sino ito. Sinabi ng dalagang dragon na Tanya ang pangalan niya, at ginagamit niya ang tulay bilang puok ng kanyang pagsasanay para sa kanyang pagtanda. Mabilis na ipinaliwanag ni Conade na karaniwan ang naglalakbay ang mga dragonoid para lumakas kapag umabot na sa isang tiyak na edad, kaya siguro yun ang dahilan kung bakit naroon si Tanya. Kinumpirma ito ni Tanya at sinabing hindi siya aalis hanggat hindi siya nakakahanap ng karapat-dapat na kalaban, kaya nagpa siya sina Rain at Conade na subukan para sa posisyon. Halos agad-agad, sumugod si Tanya kay Rain, ngunit nagawa niyang umiwas lang. Sa oras, humanga sa bilis ng reaksyon niya, nagpa siya si Tanya na tingnan kung may tagor at dugo sila at bumuga ng apoy sa kanila. Sumiklab ang buntot ni Conade, kaya tumigil siya sa pakikisama at sinimula ng salakayin si Tanya. Umurong si Rain ng ilang minuto, nag-enjoy sa tanawin ng dalawang masama na naglalaban kahit hindi naman ito para sa kanya. Nang sa wakas ay sumali siya, hinuli sila ni Tanya at ibinato sa ere para gawin silang parang tulos, ngunit nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagtutulungan. Pagkatapos ay hiniling ni Rain kay Conade na bilhan siya ng oras para makapag-isip ng plano, at masayang sumunod ang Catgirl. Habang ginagawa niya yon, pumasok si Rain sa isang kontrata sa isang ibon at inutusan itong muling kumilos. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang ibon kasama ang kanyang mga kasamahan at agad silang isinugod ni Rain kay Tanya. Sa galit, tinangka ni Tanya na gumanti, ngunit bigla siyang natamba sa lupa. Hindi makagalaw, ipinaliwanag ni Rain na makamandag ang mga ibon at, sa pamamagitan ng kanilang pag-atake, na ipasok nila ang lason sa kanyang daluyan ng dugo. Sa kabutihang palad, isa siyang dragonoid, kaya hindi siya mamamatay sa lason at mananatili lamang na paralisado ng ilang sandali. Dahil wala na siyang magawa, sumuko si Tanya, at hiniling ni Conade na bumalik siya kasama nila para tanungin. Ayaw ng babae, kaya sinimulan siyang kulitin ni Conade hanggang sa mapilitan siyang sumang-ayon. Nang bumalik sila sa guild, ipinaalam nila kay Natalie na naayos na nila ang problema sa tulay. Nagpasalamat si Natalie sa mabilis nilang trabaho, ngunit sinabi niyang matatanggap lang nila ang kanilang bayad kapag nakumpirma na niya na ligtas ng tawiran muli ang tulay. Nang sa wakas ay mapansin niya si Tanya, tinanong niya kung sino ito, ngunit si Rain ang sumagot. Sinabi niyang kaibigan nila ito na mahilig mag-cosplay, at naniwala si Natalie sa kanya. Kalaunan, habang papunta sila sa bahay tuluyan, pinagalitan ni Rain si Tanya dahil halos ibunyag nito ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nang lumingon siya, napansin niyang nawawala ito. Gayunpaman, hindi nagtagal at nakita rin nila ito dahil malakas itong hinahamon ng isang gwardya na makipaglaban. Mabilis na lumapit sina Rain at Conade at inilayo siya, palayo. Nang marating nila ang labas ng bayan, binalaan siya ni Rain na mag-ingat at sinabihan siyang umalis bago pa malaman ng sinuman kung sino talaga siya. Itinuro ni Conade na ang mga tinalo ni Tanya ay maaaring magsabi sa lahat kung sino siya, ngunit sinabi ni Tanya na hindi nila gagawin. Maliwanag, lahat ng mga tinalo niya ay mga lalaki, at hindi hahayaan ang kanilang nasirang pagpapahalaga sa sarili na umamin silang tinalo sila ng isang babae. Sinabi ni Rain sa kanya na gamitin yun sa kanyang kalamangan at humanap ng ibang lugar para magsanay, ngunit tinanong ni Tanya kung maaari siyang sumama na lang sa kanila. Inamin niya na nagkagusto siya kay Rain at handang pumasok sa isang kontrata sa kanya. Nakita ito bilang isang pagkakataon upang palakihin ang kanyang harem. Pumayag si Rain, at hindi na masaya pa si Tanya. Nang gabing yon, kung saan sa bayan, nagtalo si Arios at ang kanyang grupo. Mukhang hindi naging maganda ang kanilang misyon sa Lost Woods, at sa wakas ay napagtanto nila na mahalaga si Rain sa kanilang grupo, kaya't napagpasyahan nilang ibalik siya. Gayunpaman, hindi ito permanente, dahil plano nilang iwanan siyang muli pagkatapos tapusin ang kanilang misyon sa Lost Woods. Ilang araw ang lumipas, kinuha ni Rain at ng kanyang mga kasamang babae ang isang misyon upang puksain ang ilang halimaw na slime. Karaniwan, hindi itinuturing na banta ang mga slime. Gayunpaman, ang partikular na mga ito ay lumalamon sa mga ani ng sakahan, kaya't kailangan silang alisin. Hindi masaya si Conade sa misyong ito, dahil ang pagpatay, ang mga slime ay laging nag-iiwan sa kanya sa isang malagkit na sitwasyon.
Nang magsimula siyang magreklamo, nangako si Tanya na ipagtatanggol siya, na nagpasaya sa kanya. Habang nagkukwentuhan sila, pinanood sila ni Rain na parang isang ipinagmamalaking ama at sinabi sa sarili na masaya siya dahil nagkakasundo sila. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa mga slime, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang mga halimaw na parang jello ay wala kahit saan. Pagod na sa walang saysay na paghahanap, nagpasya si Rain na gamitin ang kanyang abilidad. Gayunpaman, sa halip na bumuo ng kontrata gaya ng dati, sumanib siya sa isang ibon. Kaya nang bumagsak ang kanyang katawan, nagulat ang mga babae dahil inakala nilang namatay siya. Sa sumunod na sandali, nagsalita ang ibon, o sa halip, nagsalita si Rain sa pamamagitan ng ibon, sinasabihan silang huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na inilipat niya ang kanyang kaluluwa sa ibon para makontrol niya ito sa mahabang panahon, hindi tulad kapag nagbubuo siya ng mga kontrata sa mga ito. Ang paghahayag na ito ay nagpaiwan sa mga babae na namangha dahil hindi pa sila nakarinig ng isang tagasanay ng hayop na kayang gumawa ng ganoon. Inangkin ni Rain na hindi ito big deal, ngunit tumanggi ang mga babae na tanggapin ang palusot na iyon. Sa huli, lumipad siya, iniiwan ng mga babae na may tagubili na bantayan ang kanyang katawan habang siya ay wala. Matapos hanapin ang mga slime, siya at ang mga babae ay namangha sa napakaraming bilang ng mga ito. Gusto ni Con-Ed na durugin ang mga ito gamit ang bato, ngunit pinakalma siya ni Tanya at tinanong si Rain kung alam niyang gumamit ng mahika. Sinabi ni Rain na kaya niyang gumamit ng pangunahing apoy na mahika at manggamot, kaya inutusan niya itong tamaan ang mga slime gamit ang isang bowl-ang apoy. Itinuro ni Rain na hindi magiging malakas ang kanyang lakas ng apoy, ngunit iginiit ni Tanya na subukan niya at itinulak siya pasulong. Walang nagawa si Rain kundi sundin, at sa kanyang pagtataka, napakalaki ng bowl-ang apoy na agad nitong nilipol ang mga slime. Pagkatapos ay ipinaalala ni Tanya sa kanya na nang magkaroon siya ng kontrata kay Con-Ed, nagkaroon siya ng lakas na parang kay Hulk, kaya makatuwirang ang kontrata niya sa kanya ay nagbigay din sa kanya ng pag-upgrade sa kapangyarihan. Sinubukan ni Rain na unawain ang sinabi nito, ngunit isa pang kawan ng mga slime ang lumitaw. Kaya sinabi niya sa kanya na ipagpatuloy ang paggamit ng mga iyon para sa pagsasanay sa pagpuntirya. Nang maglaon, pagkatapos magtapos ni Rain sa guild, siya at ang mga babae ay nagtungo sa pamilihan para kumuha ng ilang bagay. Sa gabi, naghapunan sila ng magkasama, at si Rain ay napatitig na lang sa gulat habang nilalamon nila ang sunod-sunod na plato ng pagkain. Medyo kumbinsido siya na kaya nilang kumain ng higit pa kay Goku, ngunit itinago niya ang kaisipang iyon sa sarili niya. Nang matapos na sila sa pagkain, pinasalamatan nila siya para sa pagkain, at pinasalamatan niya sila sa pagtulong sa kanya sa misyon. Sabi ni Tanya, iyon ang ginagawa ng magkakaibigan, pagkatapos ay tinanong kung saan niya natutunan ang pagpapaamo ng hayop. Sabi ni Rain, galing siya sa isang nayo ng mga tagapag-amo ng hayop, kaya natututo na siyang mag-amo ng hayop mula pa noong nakasombrero pa siya ng lampin. Maging ang kanyang mga kakayahan sa pagpapaamo ng insekto ay nakuha sa iisang nayon. Sa kasamaang palad, wala na ang nayon dahil sinalakay ito ng isang halimaw isang araw habang siya ay nagsasanay sa labas. Walang nakaligtas, kaya mag-isa siyang naiwan hanggang sa matagpuan siya ng isang grupo ng mga adventurer at dinala siya sa isang taberna, kung saan siya nanirahan at nagtrabaho sa loob ng maraming taon. 1 taon at kalahati na ang nakalipas, ni-recruit siya ni Arios upang sumama sa kanyang grupo, at labis na nasasabik si Rain na gumawa ng pagbabago kasama ang bayani. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga miyembro ang tumuring sa kanya bilang higit pa sa isang utusan, at masyado siyang nagtagal para matanto na sila ay isang kasuklam-suklam na grupo. Nang matapos niya ang kanyang kwento, nakiramay si Con-Ed sa kanya at sinabi na hindi niya kasalanan na nagtiwala siya sa kanila. Sinabi rin niya na siya ang pinakamatapang na taong nakilala niya dahil, sa kabila ng lahat ng trahedya sa kanyang buhay, palagi siyang handang tumulong sa iba. Nagbigay din si Tanya ng kanyang opinyon, sumasang-ayon kay Con-Ed. Labis na nalula, pinasalamatan ni Rain ang mga babae, ngunit sinabi nila na hindi na niya kailangan. Ang pinakamalaking pag-aalala nila ay kung paano makaganti kina Arios at sa iba pa, ngunit napakalma sila ni Rain. Kinabukasan, sumabak muli sa isang misyon sina Rain at ang mga babae. Sa pagkakataong ito, ang layunin ay manghuli ng orc, at nagpa siya ang mga babae na gawing laruang ito.
Binalaan sila ni Rain na mag-ingat dahil ang mga orc ay mas matalino kaysa sa itsura nila, ngunit binaliwala ito ni Tanya. Iginiit niya na hindi kailanman madadaya ng isang hanggal na orc ang isang makapangyarihang dragon na tulad niya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagkaproblema siya. Mabilis na sumaklolo si Rain upang tulungan siya at nasugatan sa proseso, ngunit sumumpa siyang ayos lang siya. Pagkatapos ay pinagaling niya ang sarili at inutusan silang tipunin ang mga kristal para makabalik sila. Nang matapos siya sa guild mamaya, lumabas siya at nakita lang si Con-Aid na naghihintay sa kanya. Sinabi niya kay Rain na umalis na si Tanya kanina pa, at mukhang may bumabagabag sa kanya. Ilang sandali pa, nakita ni Rain si Tanya na mag-isa, kaya humingi siya ng tawad sa pagiging. Siya ay sugatan. Tiniyak ni Rain sa kanya na hindi siya galit dito at masaya lang na maayos ito. Pagkatapos ay hiniling niya na sumama ito pabalik sa kanya, dahil labis na nag-aalala si Con-Aid para dito, at sakto, tumakbo si Con-Aid palapit sa kanila. Tinanong niya si Tanya kung ayos lang ba ito, at sinabi ni Tanya na oo. Nakaramdam ng ginhawa, niyakap siya ni Con-Aid, at hinimas ni Tanya ang ulo nito. Kinagabihan, tinanong ni Rain ang may-ari ng bahay tuluyan kung may bakante pa bang silid, ngunit sinabi ng tuso na babae na walang magawa, isinakripisyo niya ang kanyang kama para kay Tanya, at habang siya ay natutulog, nahuli niya ang kanyang sarili na humahanga sa kanya. Ilang araw ang lumipas, habang sila ay pabalik sa bayan matapos ang isa pang matagumpay na misyon. Iminungkahi ni Tanya na bumili sila ng bagong kagamitan. Sumang-ayon si Rain sa mungkahi, ngunit sa sumunod na sandali, nawala ang saya ng araw niya dahil nakaharang sa kanilang dinaraanan si Arios at ang mga dating miyembro ng grupo nito. Sinabi ni Rain sa mga babae na kukuha sila ng ibang daan, ngunit tinawag siya ni Arios, nagkunwari itong napakapalakaibigan. Inis na nagtanong si Tanya kung si Arios ang hanggal na humadlang kay Rain. Sinubukan ni Arios na sabihin sa kanya na huwag siyang manghimasok, ngunit tumahimik ito nang mapagtanto niyang sila ni Con-Aid ay miyembro ng pinakamataas na uri ng nilalang. Ibinunyag ng mga babae na si Rain ang kanilang amo, na ikinagulat nila, kaya tinanong ni Agatha kung bakit nila hahayaan ang isang walang kwentang tamer na maging kanilang amo. Ikinagalit ng mga babae ang tanong na ito, ngunit iniligtas ni Rain si Agatha mula sa kapahamakan sa pagtatanong kay Arios kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Arios na gusto nila siyang ibalik sa grupo dahil nahihirapan silang tahakin ang naligaw na kagubatan. Hindi nagulat si Rain sa kanilang kawalang hiyaan, ngunit sinabi pa rin niya kay Arios na gusto niyang bilhin ang kaunting kapal ng mukha nito. Nang magsimula siyang lumayo, tinawag siya ni Mina, na sinasabing may isang marangal na relikya sa naligaw na kagubatan na kailangan nila upang talunin ang Panginoon ng mga demonyo. Kung hindi nila ito makukuha, magpapatuloy ang pagwawala ng mga halimaw hanggang sa sakupin nila ang mga lungsod. Pinapaalala ng kanyang mga salita kay Rain ang nangyari sa kanyang nayon, kaya siya sumang-ayon na sumama sa kanila. Sa halip na pasalamatan siya, nagsimulang insultuhan siya ng mga walang utang na loob na mga hanggal dahil sa pagpapanggap na mahirap abutin. Saka sila nagsimulang lumayo, ngunit tinawag sila ni Con-Aid. Hinihingi na humingi sila ng tawad kay Rain sa kung paano nila ito trinato noon. Nang iminungkahi ni Tanya na magpakumbaba sila, nagalit si Arios at iginiit na malaman kung bakit siya luluhod sa isang walang kwentang insekto tulad ni Rain. Pagkatapos ay kinapitan niya si Rain sa kwelyo at sinabihan itong turuan ng magandang asal ang kanyang mga alaga. Hindi nagustuhan ni Rain na tinutukoy niya ang mga babae bilang mga alaga, ngunit iginiit ni Arios na tama siya at sinabing pinananatili sila ni Rain sa paligid dahil may kakaiba siyang pagkahilig sa balahibo. Nang magsimulang kutsain ni Arios at ng kanyang mga kaibigan si Rain dahil sa kunwari sibilisado ngunit may masamang ugali, sinuntok ni Rain si Arios sa mukha. Iginiit din niya na humingi ito ng tawad kina Tanya at Con-Aid, ngunit labis na napahiya si Arios kaya hinamon niya sina Rain at ang mga babae sa isang duelo laban sa kanyang grupo. Pagkatapos nito, nahati sila sa iba't ibang pangkat, si Con-Aid laban kay Agatha, si Tanya laban kina Lynn at Mina, at si Rain laban kay Arios. Sinabi ni Agatha kay Con-Aid na sabik siyang makipaglaban sa isang miyembro ng Ultimate Species, kaya nangako siyang ipapakita kung bakit sila tinatawag na Ultimate. Pagkatapos ay sumugod siya dito, ngunit hinaranggan nito ang kanyang sipa gamit ang kanyang espada, kaya sinimulan niya itong suntukin. Pinilit siyang manatili sa depensa.
Nagumpisa rin siyang mang-insulto sa kanya at sa iba pa niyang kasamahan, kaya sinubukan niyang magbigay ng nakamamatay na pinsala sa kanyang ulo, ngunit madali itong nailega ni Con-Aid. Pagkatapos, ipinamalas niya ang kanyang lihim na teknik, ngunit sinangga ni Con-Aid ang atake gamit ang isang sipa at sinabi sa kanya na mas marami siyang inaasahan mula rito. Dahil sa pakiramdam na nilalay, nagpasya si Agatha na ibuhos ang lahat at nagsimulang magpalakas, kaya sinabi ni Con-Aid na dadagdagan niya ang kanyang lakas ng kalahati. Ang marinig na hindi siya seryosong nilalabanan ay nagpang-inig kay Agatha sa takot, at mabilis niyang napagtanto na matatalo siya sa laban. Gayunpaman, sa halip na sumuko tulad ng gagawin ng sinumang may katinoan, tumayo siya roon at nagtanong kung bakit ganoong. Isang makapangyarihang nilalang ang magsisilbi kay Rain. Sinabi ni Con-Aid sa kanya na ito ay dahil si Rain ang pinakamalakas na tao na kilala niya, at sa sumunod na sandali, sinipa niya ito patungo sa kalapit na puno. Nawala ng malay si Agatha sa tindi ng pagkakabagsak, at nagsimulang magtaka si Con-Aid kung dapat ba siyang manatili sa paggamit ng 1% ng kanyang kapangyarihan. Samantala, sa panig ni Tanya sa kagubatan, sinabi niya kina Lynn at Mina na sa tingin niya ay napakawalang halaga nila. Sinabi niya na nakikipaglaban lang siya sa kanila para hindi sila makialam sa laban ni Rain kay Arios. Nang simulan niyang suruan ng Hangul na bayani, nagalit ang mga babae at iginiit na bigyan niya ng paggalang ang pangalan ni Arios. Nang marinig ito, tinanong ni Tanya kung napakasarap ba ng ibinibigay ni Arios kaya naman sila nakaligtaan kung paano si Midi, at mas lalo pa silang nagalit doon. Agad siyang inatake ng mga spell ng sabay-sabay, ngunit pinitik ni Tanya ang kanyang daliri, at nawala ang mga spell na ikinagulat nila. Natawa si Tanya sa kanilang reaksyon, ngunit lalo lang nitong pinatindi ang kanilang determinasyon na talunin siya, kaya nagpakawala pa sila ng mas maraming spell. Muli, pinawala ni Tanya ang mga ito sa isang pitik ng kanyang daliri, kaya hiniling ni Mina na malaman kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Tanya sa walang alam na mangkukulam na kinansela niya ang kanilang mga spell gamit ang isang spell na tinatawag na Material Canceller. Inaanalisa ng spell ang mga salamangka at agad itong kinakansela, kaya anumang spell ang gamitin nila laban sa kanya ay hindi gagana. Sa kung anong dahilan, inakala ng mga babae na nagpapatawa lang siya, kaya't nagpakawala pa sila ng mga salamangka, at muli itong pinawalang bisa ni Tanya. Lalo lang itong ikinagalit nila, kaya't sinubukan nilang atakihin siya gamit ang kanilang pinakamalakas na mga salamangka, ngunit kinansela rin ito ni Tanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na siya naman ang maglalaro at gumamit ng isang makapangyarihang salamangka na tinatawag na Ultimate End. Nang makita ito ni Lina at Mina, nagsimula silang magmakaawa na kahabagan sila. Sa kabutihang palad, ipinapakita lang ni Tanya ang kanyang kapangyarihan, ngunit nang tumingin siya sa kanila, nakita niyang nawalan sila ng malay. Samantala, sa bahagi ng kagubatan ni Rain, pinapatagal ni Arios ang labanan sa kanyang walang saysay na daldal, na sinasabing handal si Rain sa pag-aakalang kaya niya itong labanan. Agad namang si Rain sumuntok upang patahimikin siya, ngunit umilag si Arios at patuloy na nagdaldal. Sinabi ni Rain sa kanya na kung ang gusto lang niya ay magdadad, dapat siyang maging isang komentador sa palakasan. Pagkatapos, binunot ni Arios ang kanyang espada at sinimulang atakihin si Rain, ngunit umilag si Rain sa bawat pagkakataon hanggang sa nagawa niyang hawakan ang braso ni Arios at tinanong kung yun na ba ang pinakamagaling niyang magagawa. Bago pa makasagot si Arios, sinuntok niya ito sa tiyan, na ikinagulat nito. Hindi niya inaasahang tatablan siya ng suntok ni Rain dahil talagang naniniwala siyang mahina ang binata, ngunit sinabi ni Rain sa kanya na huwag humusga sa panlabas na anyo. Habang nagpapatuloy ang laban, ibinunyag ni Rain na kabisado niya ang mga galaw ni Arios salamat sa panunood niya rito. Lumaban ng hindi mabilang na beses. Sinabi ni Arios na wala yon, ngunit tiniyak ni Rain sa kanya na mahalaga yon dahil alam niya kung paano harangan at iwasan ang mga atake nito. Ang dagdag na kapangyarihan niya mula sa kanyang mga kontrata kina Tanya at Con-Aid ay nagbigay din sa kanya ng bentahe, ngunit tumanggi si Rain na maniwala sa kanya. Sinabi niya na ang kanyang kakayahan bilang bayani ay higit na nakahihigit at sinubukan niya itong patunayan sa pamamagitan ng pag-atake kay Rain gamit ang kidlat. Ngunit, tinapatan ito ni Rain gamit ang kanyang fireball spell. Sa kabila nito, patuloy si Arios sa pag-atake sa kanya hanggang sa bigla siyang natamba at hindi na makakilos.
Pagkatapos ay sinabi ni Rain sa kanya na palihim siyang nakipagkontrata sa isang bubuyog sa panahon ng laban at ang bubuyog ay tumusok kay Arios nang hindi niya napansin. Ang kawalan ng kakayahan ni Arios. Ang galaw ang nagpanalo kay Rain sa duelo, ngunit hindi pa tapos si Rain sa kanya. Sinabi niyang kailangan niyang ipagtanggol ang dangal ni Nathania at Con-Aid dahil tahasan silang tinawag ni Arios na laruan ng kwento, kaya pinatamaan niya ito. Sa sumunod na sandali, biglang sumulpot si Nathania at Con-Aid at nilapitan si Rain para yakapin ng sama-sama. Kinabukasan, pumunta sina Rain, Con-Aid, at Tanya sa naliligaw na kagubatan upang hanapin ang kalasag ng katotohanan. Ngunit masyadong masukal ang lugar kaya't iminungkahi ni Tanya na sunugin ito. Agad sinabi ni Rain na maghinay-hinay muna siya dahil ang pagsunog sa kagubatan ay magpapaalis sa maraming hayop sa kanilang tahanan. Pagkatapos, kinuha niya ang mapa na ibinigay ni Arios sa kanila, ngunit napatunayang walang silbi iyon dahil patuloy na nagbabago ang kagubatan. Bilang konteksto, matapos nilang manalo sa duelo, kalahating puso ang paghingi ng tawad ni Arios at ng kanyang mga kasamahan kay Rain at hiniling sa kanya na tulungan silang bawiin ang relikya. Sinabihan ni Con-Aid si Arios na huwag ipasa ang kanyang mga responsibilidad kay Rain, at sinuportahan siya ni Tanya kaya namagitan si Rain. Pinakalma niya ang mga babae sa pamamagitan ng paghimas sa kanilang mga ulo at sinabi kay Arios na hindi niya alintana ang pagkuha sa trabaho dahil nakasalalay dito ang kapalaran ng mundo. Gayunpaman, ngayong nasa kagubatan na sila, nagsimulang magtaka si Rain kung tama ba ang desisyon na tulungan si Arios. Hindi inakala ng mga babae na karapat-dapat si Arios sa kalasag dahil hindi angkop sa isang bayani ang kanyang pag-uugali, at iginiit ni Tanya na kaya niyang talunin ang Demon Lord sa kanyang mga kamay na nakabigkis sa likod niya. Alam ni Rain na tama sila tungkol kay Arios, gayunpaman, siya ang bayani, at tungkulin niyang talunin ang Demon Lord. Pagkatapos ay tinanong ng mga babae kung paano nilayo ni Rain na tahakin ang makapal na kagubatan, at sinabi niyang ginamit niya ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa isang ibon at lumipad pataas upang libutin ang lugar. Nang makahanap siya ng malinaw na landas, bumalik siya sa kanyang katawan at sinimulang akayin ng mga babae doon, ngunit pagkatapos maglakad ng ilang minuto, napunta ulit sila sa kung saan sila nagsimula. Naguluhan, tinanong ni Con-Aid si Rain kung ang kanyang internal navigation system ay nagngangalang Zorro, ngunit ipinangako ni Rain na ginamit nila ang tamang landas. Ibinahagi pa nga niya ang impormasyon sa ang mga ibon sa lugar at kinumpirma na tama ang landas, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Sinabi ni Tanya na posibleng aktibong sinusubukan ng kagubatan na ilayo sila, ngunit mayroon siyang solusyon. Nag-cast siya ng spell na tinatawag na Material Search, at dinala sila nito sa isang malaking puno sa gitna ng isang bukas na espasyo. Mukhang naglalabas ng salamangka ng ilusyon ang punong ito, at sinabi ni Tanya na ito ang pumipigil sa kanila na makapag-navigate ng maayos sa kagubatan. Kung aalisin nila ito, masisira ang spell, kaya hiniling niya kay Con-Aid na wasakin ang puno hanggang sa magkapira-piraso. Tinanong ni Con-Aid kung bakit hindi niya nalang gamitin ang mahika para sirain ang spell, at sinabi ni Con-Aid sa kanya na mangangailangan ito ng oras dahil napakakomplikado ng spell. Dahil dito, sumugod si Con-Aid sa puno, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, may isang tinig na tumawag, humihiling na umalis sila. Agad na inakala ni Con-Aid na pinagmumultuhan ang puno at tumakbo upang magtago sa likod ni Rain. Gayunpaman, nang may isang diwata ang lumutang palabas mula sa butas ng puno, napagtanto niyang sobra ang kanyang reaksyon. Ang tanging problema ay kinasusuklaman ng mga diwata ang mga tao dahil sa pagputol ng mga puno, at nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang uri, kinailangan nilang magtago. Alam ni Rain na dahil sa masamang kasaysayang yon, hindi gugustuhin ng diwata na tulungan sila, ngunit sinubukan pa rin niyang kausapin ito. Bilang tugon, sinabi niya sa kanilang tatlo na umalis o harapin ang kanyang galit, kaya tumakbo sila at huminto lamang ng malayo na sila. Tinanong ni Con-Aid kung bakit naging agresibo ang diwata sa kanila, at sinabi ni Rain na dahil yun sa kanya. Ngunit, naniniwala siyang may iba pa sa likod nito. Naalala niyang sinabi ni Arios na may halimaw na nagbabantay sa kalasag. Tinanong ni Con-Aid kung sinusubukan ng diwata na pigilan silang makalapit dito. Hindi inakala ni Rain na nakikipagtulungan ng diwata sa isang halimaw, ngunit sinabi ni Tanya na hindi mahalaga ang dahilan ng diwata.
Iminungkahi niyang bumalik sila sa puno at sirain ito upang mawala ang harang ng ilusyon. Tungkol naman sa diwata, pipigilan niya ito gamit ang kanyang mahika, ngunit sinabi ni Rain na tigilan niya ang marahas na pag-iisip. Aniya, gusto niyang makipag-usap sa diwata, at kahit na ayaw ng mga babae sa ideya, bumalik silang lahat sa puno. Gaya ng inaasahan, hiniling ng engkanto na umalis sila, at nang tumanggi sila, binyantaan niya silang saktan. Kagulat-gulat, sinabi ni Rain sa kanya na gawin ang anumang gusto niya, umaasa na ipapaniwala nito sa kanya na wala siyang masamang intensyon. Kaya nang aipatama niya ang mga ilusyonadong pana sa kanya, hindi siya gumalaw, na nagtulak sa kanya na tanungin kung tao ba talaga siya. Sa kaalaman niya, hindi kikilos ng ganoon ang isang tao, at ipinaliwanag ni Rain na hindi lahat ng tao ay masama at malupit. Hindi pa rin kumbinsido ang engkanto, kaya nagpakawala pa siya ng mas maraming pana sa kanya para tingnan kung paano siya magre-react. Gayunpaman, humakbang sina Conade at Tanya sa harapan ni Rain, na umaakto bilang kanyang panangga, kaya mabilis na itinigil ng diwata ang kanyang pag-atake. Ang mga babae ay nagsimulang magpatunay para kay Rain, na nagpakawala ng interes niya, kaya nilapitan niya si Rain at nagpakilala bilang si Sora. Matapos siyang ipakilala ni Rain, pumayag si Sora na pakinggan ang kanyang sasabihin, at sabay-sabay silang umupo. Nang matapos ni Rain ang kanyang paliwanag, inihayag ni Sora na walang halimaw at na ang panangga ay nasa ilalim ng proteksyon ng mga diwata. Pumayag siyang ibigay ito sa kanila dahil kailangan ito upang talunin ang Panginoon ng mga demonyo, ngunit kinonsensya si Rain sa pagkuha nito. Tinanong niya kung ano ang gusto nito kapalit ng panangga, at sinabi nitong wala siyang gusto. Lumabas na ang kanyang mga tao ay minsang nangako sa dating bayani, na isusuko nila ang kalasag sa tamang panahon, at tinutupad lang niya ang pangakong yun. Nang marinig ito, handa nang umalis sina Conade at Tanya, ngunit naramdaman ni Rain na may hindi sinasabi sa kanila si Sora, kaya nilapitan niya si Sora at sinabi sa kanya na maaari siyang magtiwala sa kanila tungkol sa kahit ano. Agad na bumaha ang pag-asa sa isip ni Sora, kaya sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang kakambal na si Runa, na kinuha ng isang halimaw na nagtatrabaho para sa hari ng demonyo. Ang partikular na halimaw na ito ay isang Shadow Knight, at mayroon itong espesyal na kakayahang magpawalang bisa ng mahika, kaya hindi ito matalo ni Sora at Runa. Hiniling ng Knight na ibaba niya ang harang kung nais niyang maibalik ang kanyang kapatid. Ngunit tumanggi si Sora at tumakbo pabalik sa kanyang nayon. Nang ipinaalam niya sa pinuno ang nangyari at humingi ng tulong, sinabihan siya nitong iwanan na ang kanyang kapatid. Sinabi rin niya na hindi sana si Runa nadakip kung hindi sila umalis sa harang noong una pa man. Naunawaan ni Sora na sinusubukan niyang protektahan ang iba pang bahagi ng nayon, ngunit hindi niya matanggap na hindi na niya muling makikita ang kanyang kapatid. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang kwento, nagsimula siyang umiyak, kaya ipinangako ni Rain na hahanapin at ililigtas si Runa mula sa Shadow Knight. Sa matinding damdamin, lumipad si Sora sa bisig ni Rain at patuloy na umiyak, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pasasalamat at hindi sa kalungkutan. Nang kumalma na siya, ipinaalam niya sa kanila na binigyan siya ng kabalyero ng anino hanggang gabing yun upang ibaba ang harang, kaya tinanong ni Rain kung alam niya kung saan matatagpuan ang lalaki. Itinuro ni Sora ang pangkalahatang direksyon at sinabi sa kanila na ipapakita niya ang daan, ngunit tumanggi si Rain. Sinabi niya na kung makita siya ng kabalyero, baka mapagtanto nito na plano niyang traidorin ito, at may lalagay niyon si Runa sa panganib. Nang marinig ito, sumang-ayon si Sora na Maiwan, sinabing magtitiwala siya sa kanila. Pagkaraan ng ilang minuto, natagpuan ni Rain at ng mga babae ang kabalyero ng anino at si Runa at agad silang nakaisip ng plano. Pagkatapos ay sumugod sila sa kabalyero, at nagpakawala si Rain ng bowlang apoy sa kanya, ngunit alam nilang hindi ito makakasakit sa kanya, kaya't sinundan ni Conade at Rain sa mga suntok. Gayunpaman, wala itong nagawa upang pabagsakin ang kabalyero, ngunit naging dahilan nito upang kilalanin niya ang lakas ni Rain at tanungin kung ito ba ang bayani. Sinabi ni Rain na huwag siyang insultuhan sa pagkamali sa kanya bilang isang nagpapanggap na pangunahing karakter tulad ni Arios, kaya tinanong ng kabalyero kung bakit siya naroroon. Sinabi ni Rain na hindi niya kailangang sagutin ang tanong nito, kaya napagtanto ng kabalyero na naroon sila para kay Runa. Kaya nagpasya siyang parusahan si Runa dahil sa pagtataksil ng kapatid nito. Gayunpaman, bago pa niya saktan si Runa, iniligtas siya ni Tanya at lumipad palayo,
na ikinagalit niya ng husto. Nang tangkain niyang pigilan si Tanya, sumugod sa kanya sina Rain at Con-Aid at sinipa siya. Dahil dito, napilitan siyang huminto ng ilang segundo, at nang makabawi siya, nagpakawala siya ng isang malakas na paghampas ng hangin. Agad bumagsak ang mga puno sa paligid nila, at hindi maiwasang mag-alala ni Con-Aid na baka hindi nila matalo ang kabalyero. Tiniyak ni Rain sa kanya na matatalo nila ito, pagkatapos ay umalis para maghanap ng ilang pukyutan, na kinontrata niya at inutusang atakihin ang kabalyero. Pagka-atake ng mga pukyutan, sinimulan ng kabalyero na ipagtabuyan ang mga ito, kaya hindi niya napansin ang bigyan ni Rain si Con-Aid ng mahiwagang lakas. Sa sumunod na sandali, sumugod siya dito at matagumpay na sinaktan ang tiyan nito, na nagresulta sa pagiging abo nito. Tuwang-tuwa, tinanong ni Con-Aid si Rain kung anong salamangka ang ginamit nito para gawin siyang one-punch man. Ipinaliwanag ni Rain na isa itong kakaibang salamangka ng tamer na pansamantalang makakapagpataas ng kakayahan ng isang tao. Likas na kakayahan. Gayunpaman, hindi niya sana ito nagawa kung hindi pinalakas ng kontrata niya kay Tanya ang kanyang mahika. Sa sandaling yun, bumalik si Tanya kasama si Runa na walang malay pa rin at tinanong si Rain kung saan niya natutunan gamitin ang boost spell, na itinuturing na isang nawawalang spell. Natawa ng awkward si Rain at sinabing natutunan niya ito sa kanyang nayon. Bago pa magtanong si Tanya ulit, sumingit si Con-Aid at sinabing kailangan nilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at ang kaligtasan ni Runa. Nang magsimula siyang sumayaw, nagising si Runa at nagtanong kung sino sila. Kaya sinabi ni Rain sa kanya na ipinadala sila ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay bumalik sila sa puno, at nang makita ng magkapatid ang isa't isa, nagyakapan sila. Masaya, pinasalamatan ni Sora si Rain sa pagtupad nito sa kanyang salita at tinanong kung paano siya makakabayad sa kanya, ngunit sinabi nitong wala siyang gusto. Nagpumilit si Sora na humingi siya ng kung anuman dahil kung hindi dahil sa kanya, ang kanyang kapatid ay hawak pa rin. Kinampihan siya ni Runa, na sinabing baka pinagdaanan niya ang iba't ibang uri ng masamang karanasan. Nagulat si Rain sa kanyang mga salita, kaya nagsimulang asarin ni Runa siya. Tinanong kung nakabuo ba ang kanyang isip ng kung ano-anong kaina-hinalang imahe. Agad na pinagalitan ni Sora si Runa, ngunit sinabi ni Runa sa kanya na masyado siyang seryoso para sa kanyang sariling kapakanan at patuloy na nagsalita ng mga bagay na ikinaiinis ni Sora. Tahimik lang silang pinapanood ni Rain, masaya na napag-isa niya sila matapos ang nangyari. Sa kalaunan, nagsalita si Con-Aid at sinabi sa kambal na natutuwa siyang magkasama silang uuwi, pero sinabi nilang hindi sila babalik. Ipinaliwanag ni Sora na hindi siya magiging komportable na nasa iisang lugar kasama ang mga hindi man lang kumilos para tulungan ang kapatid niya. Iminungkahi ni Con-Aid na sumama ang kambal sa kanilang grupo, at pumayag sila. Sa kabila ng pag-aalala ni Rain sa pagkakaroon ng pinunong tao, pagkatapos ay hiniling nila siyang bumuo ng mga kontrata sa kanila, ngunit nag-alinlangan siyang pumayag dahil magkaiba ang istruktural na mahika na kailangan para bumuo ng mga kontrata. Hindi pa siya nakatrabaho ng mga diwata dati, kaya nag-alala siyang baka magkamali siya, ngunit nang simulan siyang tuksuhin ni Runa, nagpasya siyang subukan ito. Makalipas ang ilang minuto, nalaman niya ang gagawin, at ang kontrata na isakatuparan. Gayunpaman, ang paggawa ng dalawang kontrata ng sabay ay nakapiga ng lakas sa kanya, kaya muntik na siyang himatayin at kinailangan siyang saluhin ng kambal, na nagpainggit kina Con-Aid at Tanya. Kinabukasan, dinala ni Rain at ng mga babae ang kalasag kina Arios at sa kanyang mga kaibigan, at nagulat sila na 2 araw lang nila itong nahanap, iniisip na ito ay peke. Pinatingnan ni Arios ang pagiging tunay nito, at kahit na nagawa na ito, patuloy pa rin si Arios sa pagiging isang mareklamong bata tungkol dito. Tumahimik lamang siya nang mapansin niya ang kambal, ngunit tumanggi si Rain na sagutin ang kanyang mga tanong tungkol sa kanila. Hiningi niya kay Arios ang perang ipinangako nito, at pagkatapos makuha ito, tumalikod siya para umalis. Gayunpaman, tinawag siya ni Agath, tinatanong kung gusto niyang bumalik sa grupo. Sinabi niya na kailangan nila ang tulong ni Rain para matapos ang kanilang misyon, at ikinagalit iyon ni Arios. Ikinagalit din yun ni Rain dahil ang mga bagay na ginawa nila sa kanya habang kasama niya sila ay hindi niya makakalimutan. Nang makita kung gaano siya apektado, lumapit sa kanya ang mga babae, at inalok ni Con-Aid ang kanyang kamay. Agad na natauhan si Rain at sinabi kay Agath na maaari nitong itago ang alok nito sa kung saan niya gusto.
Ikinainis ni Agatha ang kanyang sagot, at nagsimulang insultuhan siya ng kalbong Angus. Hindi naapektuhan, sinabi ni Rain na wala siyang pakialam at umalis kasama ang mga babae, na iwang galit ang grupo ng mga bayani. Umalis kaagad sina Agatha, Lynn, at Mina sa silid, ngunit nanatili si Arios. At sumumpa na maghihiganti kay Rain dahil sa pagpapahiya sa kanya. Nang maglaon, naupo sina Rain at ang mga babae sa ilalim ng puno, nag-uusap, at pinag-iisipan ng mga babae kung matatalo ni Arios ang Demon Lord. Sinabi sa kanila ni Rain na mangyayari yun at ipinaliwanag na nang lumitaw ang dating Demon Lord, gumawa ng kontrata ang unang bayani sa mga Diyos. Binigyan nila siya ng kanilang dugo, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na kailangan niya upang palayain ang mga tao at talunin ang Demon Lord. Si Arios ang kanyang inapo, ibig sabihin ay taglay niya ang dugo ng mga Diyos, at pagdating ng panahon, magpapakita ang kapangyarihan sa kanya, na magpapahintulot sa kanya na talunin ang Demon King. Nang matapos ni Rain ang kanyang kwento, sinabi sa kanya ni Sora na isa rin siyang bayani dahil ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga kontrata. Espesyal na kakayahan, katulad ng kung paano ibinigay ng dugo ng mga Diyos ang kapangyarihan sa bayani. Dahil dito, nasabi ni Con-Aid na kung makikipagkontrata si Rain sa ibang miyembro ng pinakamataas na uri ng species, kaya niyang talunin ang Demon Lord. Tinitigan lang siya ni Rain, na naging dahilan para tanungin niya kung hindi siya naniniwala na kaya niya itong gawin. Nanatiling tahimik si Rain sandali, pagkatapos ay sinabi niyang gusto niyang talunin ang Demon Lord. Gayunpaman, hindi pa siya handa para doon, sa isip. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Rain at ang mga babae, pinag-usapan ni Tanya ang pagkuha ulit ng bagong armas, kaya nagpunta sila sa bayan mamaya. Lubhang natatakot ang kambal na mapunta sa isang lungsod ng tao na kapit sila kay Rain na para bang siya ang kanilang tanging pag-asa. Sinubukan ni Rain na tiyakin sa kanila na walang sino mang sasaktan sa kanila, ngunit hindi naniwala ang kambal. Habang patuloy silang naglalakad, nilapitan sila ng dalawa sa mga lalaking nakasagupan ni Tanya sa tulay, at mula sa paraan ng kanilang pagsasalita, malinaw na itinuturing nila itong kanilang pinuno. Noon din, nag-alok ng prutas si isang tindera kay Con-Aid, sinasabing ito ay pasasalamat sa pagtulong niya rito noong isang araw. Namangha ang kambal kung paano nakisalamuha sina Con-Aid at Tanya sa lipunan ng tao at inisip kung kaya rin nilang gawin ang ganoon. Bigla, lumapit ang maliliit na tagahanga ni Rain sa kanila, at natakot ang kambal. Ngunit ipinakitang walang masamang balak ang mga bata, sa pakikipag-usap sa kanila at pagsasabi kung gaano sila kaganda sa tingin nila. Sinabi rin nila na ang kambal ay bagong mga asawa ni Rain, ngunit nagpanggap si Rain na hindi narinig ang mga ito. Dahil sa interaksyong ito, gaman ang loob ng kambal, at muntik nang ibunyag ni Runa na sila ay mga diwata, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid at ni Rain sa tamang oras. Nang maglaon, dumating sila sa tindahan ng isang panday na pag-aari ng isang masungit na duwende na nagngangalang Gantz. Pagkatapos, nagsimula silang tumingin-tingin sa tindahan, at nang makita ni Runa ang isang letigo, iminungkahi niya na bilhin ito ni Rain. Sinabi ni Sora na hindi niya kailangan ng isa dahil hindi siya ring master ng circo, kaya sinabi ni Runa na pwede niyang gamitin ang letigo para sa mga aktibidad niya sa silid-tulugan. Agad na pinagalitan ni Sora si Runa sa pagsasabi ng ganoong mga salita. Ngunit tumalikod si Rain, ayaw makisali sa usapan. Kinuha niya ang isang punyal upang suriin, ngunit sa hindi malamang dahilan, may kung anong nahulog dito. Sa sandaling yun, may isang lalaking pumasok sa tindahan at iginiit kay Gantz na ibigay sa kanya ang pinakamahusay na espada na kayang bilhin ng pera, at ginawa naman yun ni Gantz. Pagkaalis nito, tinanong ni Rain ang may-ari kung ang espada ba na ibinigay niya sa lalaki ay tunay na isa sa pinakamahusay niya, na ikinagulat ng mga babae. Si Gantz naman ay nanahimik lang at nakinig habang ipinapaliwanag ni Rain na ang lahat ng armas sa tindahan ay mga pang-display lang. Maya-maya, nagsimulang tumawa si Gantz at sinabi kay Rain na mayroon siyang magandang mata. Sinabi rin niya na ang mga armas ay mga bagay na ginawa niya sa kanyang libreng oras at inamin na hindi sila magtatagal sa isang tunay na labanan. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang mga sandata na makakatagal sa init ng isang tunay na labanan at ipinaliwanag na hindi kailanman binibili ng mga tao ang mga ito dahil hindi kaaya-aya ang mga ito sa paningin. Hindi niya nagustuhan na hindi pinahahalagahan ng mga tao ang kanyang mga nilikha,
kaya't itinigil niya ang pagpapakita ng mga espada o ang pagrerekomenda ng mga ito. Nang matapos niya ang kanyang paliwanag, tinanong niya kung paano nalaman ni Rain na peke ang mga sandata. Sinabi ni Rain na bilang isang tagasanay, natuto siyang maging mapagmasid sa mga bagay sa paligid niya. Humanga, sinabi ng lalaki kay Rain na siya ang isang taong gusto niyang gawa ng espada. Gayunpaman, kulang siya sa materyales para magawa ito. Nang maglaon sa araw na yun, pumunta si Rain at ang iba pa sa guild at nagulat nang malaman mula kay Natalie na si Reos ay naghahanap ng miyembro para sa kanyang grupo. Agad na napatingin sina Con-Aid at Tanya kay Rain, ngunit tiniyak niya sa kanila na maayos lang siya. Napansin naman ni Natalie ang kambal at tinanong kung sino sila. Nagpakilala si Sora ng normal, ngunit sinabi ng Reyna ng drama na si Runa na may malalim silang ugnayan ni Sora kay Rain. Halatang mali ang pagkakaintindi ni Natalie sa mga salita niya. Kaya tinanong niya si Rain kung gaano kalaki ang gusto niyang maging harem niya. Nanumpa si Rain na hindi siya nagbubuo ng harem, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Natalie. Sa huli, napunta sila sa dahilan ng kanilang pagpunta, at ibinigay ni Rain kay Natalie ang job quest mula sa Panday. Lumabas na nang sabihin ni Nats na kulang siya sa materyales para gumawa ng magandang sandata para kay Rain, ang tinutukoy niya ay mithril. Sinabi niya na minana niya ang isang minahan ng mithril mula sa kanyang lolo, ngunit kamakailan lang. Hindi pa siya nakakakuha ni isang mithril mula dito. Sinabi ni Rain na baka may nangyari sa minahan, kaya iminungkahi ni Tanya na imbestigahan nila ito. Nag-alinlangan si Nats na ipagkatiwala sa kanila ang trabaho, ngunit pagkatapos siyang tiyakin ni Rain na mapagkakatiwalaan sila, sumang-ayon siya. Nang tanungin niya kung magkano ang gusto nila para sa trabaho, sinabi ni Rain na ang gusto lang niya ay isang sandata. Balik sa kasalukuyan, patungo na si Rain at ang mga babae sa minahan. Ngunit, lumiko sila patungo sa lawa dahil napagod ang kambal. Naging excited si Con-Aid tungkol sa paglangoy, ngunit nang magsimula siyang maghubad, sinaway siya ng iba dahil sa pagtatangkang gisingin ang ahas ni Rain. Nang tuluyan silang makapasok sa tubig, gumawa si Rain ng mga kontrata sa ilan sa mga ardilya sa lugar at inatasan silang magbantay para makatulog siya. Habang nagtatampisaw ang mga babae, nagsimulang mailang ang kambal dahil sila'y kasing lapad ng tabla. Pagkatapos ay nakiusap si Runa kina Con-Aid at Tanya na sabihin ang sikreto sa pagpapalaki ng pakwan, ngunit sinabi ni Tanya na hindi pa oras para lumaki ang sa kanila. Gayunpaman, halos agad siyang nagsimulang tumawa, na nagpapakitang tinutokso niya lang sila. Kaya nagsimulang habulin siya ni Runa. Maya-maya, sumigaw si Con-Aid, kaya nagmadaling lumapit si Rain, iniisip na may gulo. Hanggang sa natuklasan niyang sumigaw pala siya dahil kinagat ng isda ang buntot niya. Sa halip na umalis, nanatili siya at tumingin-tingin sa kanila sandali hanggang sa napagtanto niyang sobra na ang kanyang kawalang hiyaan at mabilis na humingi ng tawad. Kalaunan, nagbihis sila at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa minahan. Pagdating nila, sinabi ni Rain sa mga babae na naniniwala siyang ninanakaw ang mithril. Bago pa man niya maipaliwanag kung paano niya nalaman, napansin niya ang isang ibon na lumilipad sa itaas nila at ito ay sumigaw, na nag-alerto sa mga magnanakaw sa loob ng minahan. Nang sumugod ang mga magnanakaw, pinawalan sila ng malay ni Tanya at Con-Aid, na naging dahilan para hindi na sila matanong ni Rain. Sa kabutihang palad, ang kambal, nag-alok na basahin ang mga alaala ng mga magnanakaw, at matapos nilang gawin ito, nalaman nila na ang mga ito ay mga adventurer. Ang iba pa nilang kasama ay nasa loob ng minahan, kaya't nagpasya silang pumasok at harapin sila. Gayunpaman, nagbabala si Rain na may isang tagapagsanay ng hayop ang mga magnanakaw sa kanilang panig. Isinasaalang-alang ito, pumasok sila sa kuweba at sinalubong ng isang bowl ang apoy. Agad itong sinalubong ng kambal gamit ang kanilang mahika, na nagpahintulot kina Con-Aid at Tanya na lumaban sa mga magnanakaw. Matapos nilang talunin ang mga ito, pinigilan nila ang mga ito, ngunit kailangan pa ring harapin ni Rain ang tagapagsanay. Hiniling niya sa kanya na sumuko ng mapayapa, ngunit sinabi ng mga lalaki na hindi niya ito magagawa dahil kailangan niyang ipaghiganti ang sarili laban kay Noz. Dahil hindi na siya mapakiusapan, sinuntok ni Rain ang lalaki sa tiyan, ngunit nilabanan ng lalaki ang sakit at nagpatawag ng isang napakalaking halimaw. Hindi mapapaamo ang mga halimaw, ngunit sinabi ng lalaki sa kanila na nahanap niya ito noong sanggol pa at pinalaki para maging tapat sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya itong salakayin si Rain,
at ginawa naman ito, ngunit nailaga ni Rain ang mga suntok nito. Habang nagpapatuloy ang hindi patas na labanan, nagsimulang umalag ang minahan, kaya't kinuha ng mga babae ang mga magnanakaw at tumakbo palabas, sa takot na madaganan sila habang nagsisimulang gumuho ang kuweba. Gayunpaman, nag-alala si Conade kay Rain, kaya't hinimok siya ni Tanya na bumalik dito, nangako na siya at ang kambal ang magbabantay sa mga magnanakaw. Puno ng pasasalamat, nagmadaling bumalik si Conade sa kuweba at nasagip si Rain, na nasa bingit ng kapahamakan. Nagpasalamat si Rain sa pagliligtas at hiniling sa kanya na tulungan siyang pigilin ang tagapagpaamo habang nakatuon siya sa halimaw. Pagkatapos ay muli niyang sinundan ang halimaw, at habang nakikipaglaban siya rito, pinigil ni Conade ang tagapagpaamo. Nang makita ito, iginiit ni Rain na paatrasin niya ang alaga, ngunit tumanggi ang lalaki, sinabing mas gusto niyang mamatay. Ang pagtanggi niya ay nagpahintulot sa halimaw na ipagpatuloy ang walang kaayusang pag-atake nito, at nag-alala si Rain na maaaring gumuho ang minahan anumang oras. Dahil wala ng ibang paraan, kinuha niya ang kontrol mula sa tagapagpaamo at bumuo ng pansamantalang kontrata rito, ikinagulat ni Conade at ng Tamer. Sinubukan noon ng Tamer na muling makuha ang kontrol, ngunit ang halimaw ay labis na nasiraan ng bait at naging mailap at hindi na makontrol. Nang sandaling sinugod nito si Rain, pinatay ito ng lalaki dahil hindi na ito kayang iligtas. Kalaunan, tinanong nila ang mga magnanakaw, na umamin na ninakaw nila ang Mithril upang pigilan si Nat sa paggawa ng mas maraming armas. Lumalabas na sila ang isa sa mga bumili ng kanyang mga peking espada, at sila ay kinutya. Ang kahihiyang yon ang nagtulak sa kanila na magsama-sama at simulan siyang pagnakawan. Nang iulat ito ni Rain at ng babae kay Nats, wala siyang naramdaman kundi kahihiyan. Napagtanto niya na ang kanyang paniniwala na walang sino man ang karapat-dapat sa ang paggamit ng kanyang mga sandata ay naging dahilan ng pagdumi ng kanyang dangal bilang isang panday. Hinikayat siya ni Rain na huwag masyadong maging mahigpit sa sarili at sinabi sa kanya na mababawi niya ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng muling paggawa ng mga tunay na sandata. Sumang-ayon si Nat sa loika ni Rain, kaya idineklara niya na sisimulan niya sa sandata ni Rain at itatanong kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Rain sa kanya na gusto niya ng gauntlet at isang punyal, kaya nangako si Nats na ihahatid ang mga ito sa lalong madaling panahon. Samantala, sa ibang lugar, si Arios ay nagsasagawa ng mga interview para sa kapalit ni Rain, ngunit walang nakapasa. Napagtanto na ikinukumpara niya ang bawat aplikante kay Rain, sinubukan siyang payuhan ni Mina, ngunit galit siyang sinupalpal ni Arios. Matapos siyang lumabas, inilabas ni Arios ang isang engkantadong singsing at sumumpa. Nasa pamamagitan nito, pagbabayaran niya si Rain. Makalipas ang ilang araw, nang pumunta si Rain sa guild, ipinabatid ni Natalie sa kanya na ang mga adventurer na nagnakaw kay Nats ay binawian ng lisensya at pinatawan ng mabigat na gawain. Naawa si Rain sa kanila, ngunit sinabi ni Natalie na nagbabayad sila para sa kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Di nagtagal pagkatapos nyun, umalis siya sa guild at pinuntahan ang kambal na naghihintay sa kanya. Nang sabihin niya sa kanila ang nangyari sa mga magnanakaw, sinubukan nila siyang aliwin, alam nilang masama ang kanyang pakiramdam, ngunit tiniyak niya sa kanila na maayos siya. Pagkatapos ay inalok niya silang libutin ang bayan dahil wala naman silang ibang gagawin, at pumayag ang kambal. Habang naglilibot sila, binilhan niya sila ng mainit na mga aso, at nang kinain nila ang mga ito, sinabi nilang iyon ang pinakamasarap na sausage na natikman na nila. Matapos kainin ng mga ito, tinanong nila si Rain kung nakakuha ba siya ng anumang bagong kakayahan mula sa pagbuo ng mga kontrata sa kanila. Umamin si Rain na nakakuha siya, na ikinalungkot ng mga babae dahil umasa silang magkakaroon siya ng hindi kapani-paniwalang kakayahan. Biglang may naalala si Runa at sinabing baka nakakuha si Rain ng isang bagay na tinatawag na ultimate magic. Ang mga diwata lang ang mga nilalang na kayang gumamit nito, at mas makapangyarihan ito kaysa sa advanced magic. Hindi inakala ni Rain na nakakuha siya ng ganoon kagaling, at nang sabihin niya sa mga babae, bumalik ang kanilang kalungkutan. Sinimulan din nilang sisihin ang kanilang sarili dahil hindi siya nakakuha ng bagong kakayahan, ngunit isinumpa ni Rain na hindi nila kasalanan. Nang banggitin niya na mahalaga sila sa kanya, tinanong nila kung bakit ganoon na lang ang kanyang tiwala sa kanila. Ipinaliwanag ni Rain na ito ay dahil natuto siyang magtiwala sa kanila, hindi tulad noong nasa Heroes Party siya.
Nang una siyang sumali sa kanila, hindi niya hinayaan ang sarili na maging komportable sa kanila dahil hindi siya kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Inasahan niyang sisipain siya palabas nila sa madaling panahon, at yun nga ang ginawa nila. Gayunpaman, ngayong kasama na niya ang mga babae, iba ang kanyang pakiramdam at alam niyang maaari siyang magtiwala sa kanila, kaya gusto niyang matuto rin silang magtiwala sa kanya, dahil hinding-hindi niya sila sasaktan. Ang kanyang mga salita ay nagpa-emosyonal ang kambal, kaya mabilis na iniba ni Runa ang usapan sa pagsasabing nagugutom siya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Rain na bumalik sila sa inn at maghapunan kasama sina Conrad at Tanya. Habang nagsisimula silang maglakad pabalik, bigla silang pinahinto ng isang maharlika na nagtanong sa kambal ng kanilang mga pangalan. Nang sabihin nila sa kanya, sinabi niya na ang kanilang mga pangalan ay kasing ganda nila at ipinahayag na nais niyang angkinin sila. Iniisip na may sira sa ulo ang lalaki, tinanong nila kung alam ng doktor niya na nasa labas siya. Natuwa ang lalaki. Malinaw na ang kanilang pang-iinsulto ay lalo lang nagpaigting sa pagnanais niya sa kanila, at sinabi niya ito sa kanila. Nakaramdam ng panganib, agad na humakbang si Rain sa pagitan ng mga babae at ang lalaki at hiningi nilang malaman kung ano ang gusto niya. Nagpakilala si Bro bilang si Edgar at sinabing siya ang anak ng pinuno ng bayan. Pagkatapos ay muling ibinaling ang kanyang atensyon sa kambal at formal na inanyayahan silang maging kanyang mga personal na tagapag-aliw. Ipinangako niyang itatrato sila na parang mga reyna, ngunit tinanggihan siya ng mga babae, sinabing mas gusto nila ang mga lalaking manggagawa kaysa sa mga hambog na tagapagmana. Nainis, inutusan ni Edgar ang kanyang mga tauhan na dalhin ang mga babae, ngunit nilabanan sila ni Rain at binalaan silang lumayo. Sinabi ni Edgar sa kanya na pinapatagal lang niya ang hindi maiiwasan dahil lagi niyang nakukuha ang gusto niya. Sinabi rin niya kay Rain na kung hindi niya ibibigay ang mga babae, masasaktan ang mga nanunood. Pagkatapos ay tinanong ng mga babae si Rain kung maaari ba silang bigyan si Edgar ng leksyon sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya gamit ang kanilang mahika, ngunit tumanggi siya, dahil mabubunyag ang kanilang pagkatao. Habang sinusubukan niyang isipin ang pinakamagandang solusyon sa problema, nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ang mga larawan ng bilog ng mahika, at hindi niya man lang kinwestiyon kung bakit. Ang alam lang niya ay ang mga spell na ito ay tutulong sa kanya na pahintuin ang mga gwardya, kaya ginamit niya ang mga ito. Nang mapigilan na ang lahat ng gwardya, sinabi ni Rain kay Edgar na umalis kung ayaw niyang matulad sa kanyang mga tauhan. Sumumpa si Edgar na maghihiganti siya kay Rain at umalis, kaya nagpasalamat ang kambal at ang karamihan kay Rain sa pagliligtas sa kanila. Gayunpaman, binalaan ng mga tao na talagang maghihiganti si Edgar kay Rain at pinayuhan siyang umalis ng bayan para sa kanyang sariling kapakanan. Samantala, sa isang kalapit na bubong, nakatayo si Arios na pinagmamasdan ang eksena, at sinabi niya sa sarili na halos tapos na ang kanyang plano na pabagsakin si Rain. Nang maglaon sa inn, sinabi ni Runa kina Conrad at Tanya ang tungkol sa kabayanihan ni Rain, at sinabi ni Sora na ang spell na ginamit niya sa mga gwardya ay Advanced Magic Control. Nakuha niya ito sa pamamagitan ng kanyang kontrata sa kanila, at natuwa sila na sa wakas ay nagpakita na ito. Sinabi ni Conrad at Tanya na natutuwa sila na ligtas sina Rain at ang mga babae, ngunit pagkatapos ay nagalit sila nang magsimulang magkwento si Rain tungkol kay Edgar. Lumalabas, may ugali siyang dumukot at manamantala ng mga babae sa kanyang kagustuhan, ngunit nakaligtas sa kamay ng hustisya dahil tinakat ng kanyang mayamang ama ang mga biktima para manahimik. Ang huling bahaging yun ay lubhang ikinagalit ni Tanya kaya iginiit niya na pumunta sila sa bahay ng Panginoon ng Bayan at sunugin ito hanggang sa wala nang matira. Sinabihan ni Rezen ang munting arsenista na kumalma, dahil kailangan nilang mag-ingat o kung hindi ay mawawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Nangako ang mga babae na magiging maayos ang kanilang pag-uugali, ngunit iginiit nila na hayaan silang tulungan siyang pabagsakin si Edgar. Nang gabing yun, nakipagkita si Edgar kay Gillette, ang kapitan ng mga kabalyero ng bayan, at binayaran niya ito ng pera para imbestigahan si Rain. Sinabi niyang gusto niya ang impormasyon sa lalong madaling panahon at nangako siyang magbabayad ng dagdag kung may hahatid ni Shiloh si Rain sa kanya. Ilang sandali matapos umalis si Gillette, nagpatunog si Edgar ng kampana at nang sumunod na sandali, isang aliping babae na may nakikitang mga bakas ng pananakit. Lumitaw sa pinto. Ang babae ay miyembro ng pinakamataas na uri, ngunit tila pananghina ng pananakit ni Edgar ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban,
dahil hindi na siya lumaban nang muli siyang sinaktan. Kinabukasan, pumunta sina Rain at Conade sa Order of the Knights upang maghain ng reklamo laban kay Edgar, ngunit sila ay inakusahan ng paninira sa mayabang na paslit, kaya sila ay umalis. Sinabi ni Rain kay Conade na halatang suhulan ng Panginoon ng Bayan ang mga kabalyero, kaya kailangan nilang bumuo ng ibang estratehiya upang pabagsakin si Edgar, na parang sa hudyat, nilapitan sila ni Stella, ang bise-kapitan ng Order, nang hindi inaasahan. Pinasalamatan niya si Rain sa pagkakadakip sa mga miyembro ng Ebon Fae at sinabing ikinahihiya niya na ang kanyang nabigo ang mga kabalyero na matupad ang gawain. Habang sila ay patuloy na nag-uusap, humingi siya ng tulong nila sa pagpapabagsak sa pinuno ng bayan. Ang lalaki ay nagiging isang hindi matiis na tirano, at hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga kabalyero na tumulong sa kanyang plano. Hindi agad tinanggap ni Rain ang alok niya ng alyansa dahil isa siyang kabalyero, at sa pagkakaalam niya, maaaring sinusubukan niyang akitin sila sa isang patibong. Hindi naman sa tingin ni Conade ay masamang tao si Stella, kaya kinumbinsi niya si Rain na pagbigyan siya ng kaunting pagtitiwala. Matapos malinaw ang usapin, sinabi ni Stella sa kanila na kailangan nila ng konkretong ebidensya na ang lalaki ay may itinatago. Kung hindi, sila ay dadakpin at mapaparusahan ng kamatayan dahil sa pagtataksil. Iminungkahi ni Rain ang paggawa ng patibong, ngunit mangangailangan ito ng ilan. Mapagkakatiwala ang mga kabalyero para isagawa ito. Pumayag si Stella, kaya't kalaunan ay hinikayat nila ang tiwaling mga kabalyero sa isang inabandonang bodega sa pamamagitan ng pagsabi na mayroong ebidensya laban sa kanila. Sa sandaling makapasok ang mga kabalyero, isinara ng kambal ang mga pinto gamit ang salamangka ng yelo, at ginamit ni Rain ang bago niyang guwantes para patumbahin sila. Gayunpaman, hinayaan niyang nakatayo si Shelley, at nang makita ng kapitan si Stella, sinimulan niya itong akusahan na isang taksil. Tila hindi pinansin ni Stella at sinabi rito na habang sila ay nag-uusap, ang punong himpilan ay nasakop na ni Conade, Tanya. Sinabi niya na natagpuan na ng mga babae ang lahat ng ebidensya na kailangan nila para panagutin siya at ang kanyang mga tauhan ng tuluyan sa batas. Sinimulan niya itong labanan, at nang talunin niya ito, ipinaalam niya rito na isa itong kahihiyan sa lahat ng kabalyero. Kalaunan, nabalitaan si Edgar tungkol sa mga bagong pangyayari, at labis siyang nagalit. Sa halip na maglakad-lakad para pakalmeyan ang sarili, pinagbuhatan niya ng kamay ang kanyang alipin na parang ito ang may kasalanan sa nangyari. Nang matapos siya, nagsimula siyang pabalik-balik sa kanyang silid, sinusubukang humanap ng paraan para ayusin ang problema. Sakto namang lumitaw si Aryo sa bintana, umaktong parang kainahinalang mangangalakal at sinabi kay Edgar na alam niya kung paano niya matatalo si Rain. Agad na inutusan ni Edgar na sabihin sa kanya kung ano ang gagawin, kaya inihagis ni Aryo sa kanya ang singsing ng sumpa, sinabing iyon ang kanyang solusyon. Samantala, ang mga gwardya sa labas ay nagsasanay upang pigilan si Stella sa pagpasok sa lugar upang magsagawa ng inspeksyon. Iginiit nila na si Jalay lamang ang autorisadong magsagawa ng inspeksyon, kaya ipinaalam niya sa kanila na si Jalay ay nasa kustudiya kasama ang kanyang mga kasamang tiwaling kabalyero. Bago pa man makabangon mula sa pagkagulat ang mga gwardya, dumating sina Tanya at Conade upang tulungan si Stella. Nang makita ito, humingi ng tulong ang mga handgal na gwardya, iginiit na naroon si Stella upang lusubin ang bahay. Habang sila ay naglalaban, pinanood sila ni Edgar mula sa kanyang bintana, at nang makita niya sina Conade at Tanya, sumumpa siyang aalipinin sila kapag patay na si Rain. Hindi niya alam, ang kaguluhan sa distraction lamang ang tarangkahan mula sa tunay na misyon, na siyang pagsagip sa mga taong dinukot niya. Sina Rain at ang kambal ay kung paano nakapasok na sa bahay at nagtatago na ngayon sa bodega. Ginamit ng kambal ang material search para madali nilang matukoy ang mga bihag, at nagulat sila nang maramdaman nila ang babaeng ultimate species. Nang masabi ito kay Rain, inutusan niya sila na hanapin ang iba pang bihag at i-teleport sila palabas. Para naman sa babaeng ultimate species, siya mismo ang hahanap at sasagip dito, dahil ayaw niyang masangkot sila sa baliw na si Edgar. Agad na nagprotesta ang mga babae, sinasabing baka delikado yun, ngunit nagawa ni Rain. Upang kumbinsihin silang palayain siya. Pagkatapos nito, naghiwalay sila ng landas, at hindi nagtagal ay natagpuan ni Rain ang aliping babae, na kinulong sa loob ng isang maruming hawla.
Isang maayos na tingin dito at napagtanto ni Rain na siya ay isang demigod, kaya mabilis niyang sinira ang mga kandado at pumasok upang pagalingin ito. Ang gawaing ito ang nagpatibay sa tiwala niya, kaya hindi siya nag-atubiling sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Rain na Nina ang pangalan niya, at mag-isa na siya simula nang kunin siya ni Edgar upang gawing alipin. Hindi nagtagal ay umiyak siya, kaya niyakap siya ni Rain at pinayagan siyang ikwento ang istorya sa likod ng kanyang kalagayan. Nalaman na ang walang pusong si Edgar ay pumunta sa kanyang templo at humingi na sumama siya sa kanya. Tumanggi si Nina, at nang tangkain niyang hawakan siya, ang kanyang pananggalang ay nakapagbigay sa kanya ng gulat, dahilan para magalit siya. Bilang huling paraan, ipinakuha niya sa kanyang mga tauhan ang ilang kabataan bilang bihag at bantaan silang papahamak sa kanila kung tatanggi siyang sumama sa kanya. Dahil walang pagpipilian, pumayag si Nina. Kaya't ibinagsak niya ang isang kwelyo ng alipin at inutusan siyang isuot ito dahil hindi niya ito mahawakan. Nang isuot niya ito, sinimulan ni Edgar ang pagsipa at pagtawag sa kanya ng kung ano-anong pangalan, umabot pa sa puntong sinabing sa kanyang paglilingkod, halos Diyos na siya mismo. Sa kasalukuyan, tumigil na si Nina sa pag-iyak, ngunit sinabi niya kay Rain na tinitiis niya ang lahat ng pambubugbog dahil wala siyang kawala. Rain, pinuri siya sa lakas at tapang nito sa harap ng panganib at nangakong ililigtas niya ito. Pagkatapos, sinubukan niyang tanggalin ang kanyang kwelyong tanda ng pagkaalipin, ngunit iwinaksi ni Nina ang kanyang mga kamay, sinasabing may napakalakas na engkanto ang kwelyo kaya hindi niya ito matatanggal. Sinabi ni Rain na huwag siyang mag-alala tungkol doon, nangangakong alam na alam niya ang kanyang ginagawa, kaya nagpa siya si Nina na magtiwala sa kanya. Nang makita ito, sinubukan ni Rain na baguhin ang kontrol sa kwelyo dahil isa siyang tagapaamo ng mga hayop, ngunit ito ay bumaligtad. Habang nagsisigaw siya sa matinding pagdurusa, pinakiusapan siya ni Nina na huminto, sinabing walang sino man ang mag-aalala kung hindi siya bumalik. Nang marinig yun, hinawakan ni Rain ang kanyang mukha at sinabi sa kanya na siya malulungkot kung may mangyari sa kanya. Sinabi niya na malulungkot din si Conrad at ang ibang babae kung malaman nilang iniwan niya itong mag-isa, kaya sinubukan niya ulit ang control rewrite. Sa pagkakataong ito, gumana ito, at pareho silang nalugod ni Nina, kahit na medyo napagod siya. Samantala, sa labas, patuloy pa rin ni Conrad at Tanya ang pakikipaglaban sa mga gwardya. Ngunit sinabi ni Tanya na sana ay naging bahagi siya ng pangkat ng infiltration. Sinabi ni Conrad na mabuti na lang at hindi siya kasama dahil matagal na sana niyang nabunyag ang kanilang sekreto. Palayo sa kanila, natanto ng mga gwardya ng mansyon na natatalo sila, kaya nagpa siya silang gumamit ng duwag na paraan sa pagtakas sa pamamagitan ng paggamit sa mga bihag bilang mga kalasag. Gayunpaman, nang sumunod na sandali, nagpaulan ang kambal ng mga bowl ang apoy sa kanila at nawala ang kanilang tawa habang sila'y nasusunog. Nang makita ni Conrad at Tanya ang kambal, ipinagbigay alam nila na matagumpay nang nailigtas ang lahat ng bihag. Dahil dito, nagpa siya sina Conrad at Tanya na huwag nang magpigil habang tuluyan nilang pinabagsak ang mga natitirang gwardya. Ganoon din ang ginawa ni Stella at ng kanyang mga kasama, at nang mapagtanto ni Edgar na natatalo ang kanyang mga tauhan, labis siyang nagalit. Saka naman pumasok sa silid ang kanyang ama, na mukha at kilos ng isang takot na maliit na daga, kaya hiniling ni Edgar na tumakas muna ito. Ipinangako niya na susunod siya sa ama kapag nasira na niya ang lahat ng ebidensya ng kanilang pagkakamali. Kaya pinuri siya ng lalaki at umalis. Samantala, sinubukan ni Ray na tumakas sa bahay kasama si Nina nang makita sila ng mga babae, at ang una nilang ginawa ay asarin siya. Nang masawa na sila, ibinaling nila ang kanilang atensyon kay Nina, at nagsimulang laruin ni Conrad ang malalambot niyang buntot, sinasabing masaya siya na hindi na siya ang nag-iisang balbon sa grupo ngayon. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang matandang lalaki ni Edgar sa tuktok ng hagdan na may hawak na briefcase, kaya't ipinag-utos ni Stella na sumuko siya. Tumanggi ang gumagapang na penguin, sinasabing siya ang Panginoon ng bayan at walang sino man ang may karapatang arestuhin siya, kaya't binaril ni Rain ang isang twin mula sa kanyang guwantes at ginamit ito upang pigilan siya. Biglang, nagpakita si Edgar, at pinakawalan ang kapangyarihan ng kanyang engkantadong singsing, at sa gulat ng lahat, ito ay nagpakita bilang isang Reaper. Mabilis na sinubukan ni Conrad na ilayo si Rain dahil mas malapit siya, ngunit masyado siyang mabagal, at si Rain ay tinamaan ng karit ng Reaper. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka,
walang nangyari sa kanya, at nagsimulang magtaka ang lahat kung paano pa rin siya nabubuhay. Bago pa man makahanap ang sinuman ng sagot, ginamitan ni Runa ng lason na spell si Rain, na nagtulak kay Sora na pag-alitan siya at tanungin kung nawawala na ba siya sa sarili. Sinabihan ni Runa ang kanyang kapatid na tumigil sa labis na pagkain, pagkatapos ay ipinaliwanag na nakakuha si Rain ng 2 kakayahan sa ilalim ng kanilang kontrata. Ang una ay ang advanced na mahika, at ang pangalawa ay ang kakayahang mawala ang kamatayan at lason, kaya't halos immortal na siya. Gayunpaman, pinagalitan ni Sora si Runa sa pagiging padalos-dalos at sinabihan siya na kung mali ang hinala nito. Kalaunan, sinimulan nilang ipagdiwang ang bagong kakayahan ni Rain na parang pandaraya, ganap na binabaliwala si Edgar, na umuusok sa galit at inggit. Hindi niya maintindihan kung paano siya natalo kay Rain, at ang mga damdaming yun na nararamdaman niya ay nagsimulang magpakain sa madilim na enerhiya sa loob ng singsing. Hindi nagtagal, siya ay ganap na nabalot ng enerhiya at sa sandaling napansin ni Rain ang nangyayari, sinubukan niya itong iligtas. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, dahil ganap na nakisinib si Edgar sa singsing at sa kanyang lugar ay ang demonyo na Sam Airsa. Ang nayo ni Rain ilang taon na ang nakalipas. Nagpasalamat ang demonyo sa pagpapalaya sa kanya at sinabing ipapakita niya ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa isang paglalakbay sa langit. Ngunit sa huling sandali, nagbago ang isip niya, sinabing mas maraming laruan ang bayan para paglaruan niya. Pagkatapos ay lumipad siya upang simulan ang kanyang paghahasik ng lagim, ngunit sumumpa si Rain na hindi niya ito hahayaang sirain ang isa pang bayan. Pinakiusapan niya si Stella na bantayan si Nina at ilikas ang mga tao sa bayan, ngunit iginiit ni Nina na sumama sa kanya. Sinabihan siya ni Rain ng hindi dahil alam niyang ayaw niya ng labanan at nangakong babalik kaagad. Sa kabilang dako ng bayan, umaatake na ang demonyo at ang mga takot na mamamayan ay nagmamadaling makahanap ng kaligtasan. Ang kanilang takot, naghatid sa kanya ng matinding kagalakan, ngunit habang pinagmamasdan niya ang lahat, biglang itinaboy siya ni Hanaday mula sa kalangitan. Nang mapansin niya si Rain at ang iba pa, tinanong niya kung bakit hindi sila naghintay ng kanilang pagkakataon, at sinabi sa kanya ni Rain na dumating siya upang talunin siya. Sa sumunod na sandali, muling lumapit si Hanaday ng palihim at sinipa siya, ngunit hindi siya hinayaang bumagsak ni Tanya bago niya siya hinampes gamit ang kanyang buntot. Pagkatapos ay ginamit ni Rain ang hibla mula sa kanyang gauntlet upang pigilan ang demonyo, ngunit kumawala ito at sinabi sa kanila na tigilan na ang pag-aaksaya ng kanilang oras. Tiniyak sa kanya ni Rain na hindi sila nag-aaksaya ng oras at inihayag na pinagkakaabalahan lang nila ito upang magawa ng kambal ang kanilang gawain. Pinakawalan ng kambal ang isang makapangyarihang spell na tinatawag na Flash Impact laban sa demonyo. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, lumabas siya mula sa usok na walang gallows. Nagreklamo ang demonyo na hindi patas na sabay-sabay silang lumaban sa kanya, kaya nagpa siya itong pantiin ang laban sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mabababang antas ng halimaw para sumama sa labanan. Mabilis na natalo ng mga dalaga ang mga ito, at nang matalo na ang lahat ng halimaw, sinabi nila sa demonyo na sumuko. Bilang tugon, tumawa ito at nagpatawag pa ng mas maraming halimaw, sinabing sobra-sobra ang kanyang mga alaga para aliwin sila. Sinabi ni Hanaday na huwag silang maliitin at sumugod sa halimaw, ngunit hindi nagustuhan ng demonyo ang kanyang sigla, kaya tinamaan niya ito ng sinag. Agad na nagmadali sina Rain at ang kambal patungo sa kanyang tabi upang tingnan siya, naiwan si Tanya bilang tanging depensa nila. Nang depensa, hindi alintana ng babaeng dragon at ginamit niya ang kanyang hininga ng dragon laban sa demonyo, ngunit kalaunan ay itinulak siya nito pabalik at nagpakawala ng isang malakas na pagsabog. Ang resulta ay isang ulan ng apoy na nilamon ng apoy ang bayan. Gumanti si Rain sa pamamagitan ng paghagis ng mga bolang apoy sa demonyo habang ang kambal naman ay nagpakawala ng isang malakas na mahika na tumama sa dibdib ng demonyo. Pagkatapos ay pinalakas ni Rain sina Hanaday at Tanya, at buong lakas nilang nilusob ang demonyo. Pinagsusuntok at sinipa nila ito ng husto kaya hindi na ito makaganti hanggang sa tinamaan siya ng kambal ng isa pang mahika na tinatawag na Judgment. Napakatindi ng mahika, gayunpaman, tila may matibay na baluti ang demonyo, dahil nanatili itong walang pinsala. Pagkatapos ay ipinatawag nito mas maraming halimaw bilang pagganti at lumipad upang makita ang kaguluhang nilikha niya. Nang makita ito, sinimula ni Dao na pasukin ang isip ni Rain,
at naramdaman niya na wala siyang magagawa upang iligtas ang mga mamamayan. Nag-alok ang kambal na i-teleport ang mga tao sa ligtas na lugar upang maibuhos ni Rain ang buong atensyon niya sa demonyo nang hindi nagpipigil. Alam nilang magrereklamo siya tungkol sa pagkakabunyag ng kanilang pagkakakilanlan, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi yun mahalaga dahil sinusubukan nilang tulungan ang mga tao. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, pinanood ni Arios at ng kanyang grupo ang paglala ng kaguluhan, ngunit wala silang ginawa upang tumulong. Tinanong ni Agat si Arios kung sigurado siya sa kanyang desisyon na huwag tumulong. Ang mga mamamayan, at sumagot ang bayani na hindi niya tungkulin ang pagpatay sa maliliit na demonyo. Ang hindi nila alam ay ayaw ni Arios makialam dahil siya ang nagkulong sa demonyo sa loob ng singsing. Alam niya na ito'y makakawala at umasa siyang si Rain ay mamatay sa pag-atake, upang hindi niya na kailangang kumilos man lang. Sa kabilang panig ng bayan, sina Stella at ang kanyang mga kabalyero ay lumalaban sa mga halimaw nang dumating ang kambal upang mag-alok ng tulong. Sinabi nila kay Stella ang kanilang plano na i-teleport ang mga tao sa labas ng bayan, at agad namang sumang-ayon ang bise-kapitan. Nang umalis siya upang tipunin ng mga tao, ang kambal ay nanatili at pinakalma si Nina na ang bangungot. Malapit nang matapos, ilang sandali pa, pinulong ni Stella ang mga tag-abayan at ipinaalam sa kanila na ililipat sila ng kambal sa ligtas na lugar. Ngunit negatibo ang naging reaksyon ng mga tag-abayan nang malaman nilang diwata ang mga babae at inakusahan silang sinubukang saktan sila. Alam ng kambal na wala silang masasabi sa mga tao para makuha ang kanilang tiwala, kaya nagsimula silang mawalan ng pag-asa na mailigtas sila. Gayunpaman, may biglang humakbang pasulong mula sa mga tao, at sa kanilang pagkagulat, ito ang tindero ng hotdog. Tinanong niya kung nasiyahan ba sila sa mga hotdog na ibinente niya sa kanila, at nang kumpirmahin ng kambal na oo, sinabi ng lalaki na magtitiwala siya sa kanila. Matapos siyang humakbang sa bilog, sumama sa kanya ang mga batang tagahanga ni Rain. At pagkatapos ay sumunod din ang isang matandang babae. Nang makita ito, nagpa siya ang natitirang mga residente ng bayan na tigilan ang pagmamatigas at pinayagan ang kanilang sarili na i-teleport palayo. Hindi nagtagal pagkatapos, sinimulan na nilang i-teleport ang mga tao palayo. Isang kabalyero ni Stella ang dumating upang ipaalam sa kanya na may mas maraming halimaw ang lumalapit. Agad na inutusan ni Dora ang kapatid niya na tulungan si Stella, sinabing siya na lang mag-isa ang magpapatuloy sa pag-teleport ng mga tao palayo. Balik sa bayan, sinusubukan ni Rain, Tanya, at Con-Aid na maabot ang demonyo, ngunit isang kawan ng halimaw ang humaharang sa kanilang daan. Sa kabutihang palad, di nagtagal ay dumating ang iba pang adventurer at nagsimulang tumulong sa kanila upang labanan ang mga halimaw. Sinabi nila na si Natalie ay ipinadala sila at binigyan sila ni Nats ng magagandang sandata, kaya wala nang dapat ipag-alala si Rain. Nang malinis na nila ang daan, hiniling nila kay Rain na siguraduhin niyang maibabalik ang demonyo sa impyerno. Sa panahong yun, nakita ni Nina ang mga pagpupunyagi ng lahat at nagpa siya na gusto rin niyang tumulong. Kaya nang lumingon si Sora upang tingnan siya, wala na siya. Saktong-sakto ang kanyang pagdating dahil dumating siya nang kailangan ni Rain ng isang may kakayahang mag-teleport ng agad. Sinabi ni Nina kay Dane na tutulungan niya ito sa anumang kailangan nito, kaya binuhat niya ito at nagsimulang tumakbo patungo sa demonyo. Di naglaon, napansin ng demonyo ang paglapit ni Rain, kaya nagsimula siya. Nagpakawala ng mga atake sa kanya. Umilag si Rain sa mga atake sa pamamagitan ng paggaya kay Spider-Man, at nang makalapit na sila, inaktibo ni Nina ang kanyang agarang pag-teleport. Hindi inasahan ng demonyo na may kasamang demigod si Rain, ngunit sinabi pa rin ito na hindi siya matatalo ni Rain. Hindi natinag, pinalakas ni Rain ang sarili at pagkatapos ay idinampi ang kamay sa dibdib ng demonyo, ikinonekta ang sarili dito. Dahil dito, nagsimulang lamason sa kanya ang kadiliman ng demonyo, ngunit ipinaglaban ni Rain ang kontrol at nagtagumpay. Kinontrol din niya ang mga halimaw at iniutos sa kanila na paalisan ang demonyo para sa kanya, na ginawa naman nila. Matapos mawala ang demonyo, biglang nawala ng malay si Nina, kaya siya at si Rain ay sinimulan. Mahulog, ngunit nasalo sila ni Tanya sa tamang oras at dinala sila kung nasaan ang iba. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Nina kay Rain na gusto niyang manatili kasama niya at ng mga babae habang buhay. Sinabi ni Rain na hindi niya alintana, ngunit tinanong niya kung gusto nitong pumasok sa isang kontrata kasama niya, at agad itong sumang-ayon.
Matapos mabuo ang kontrata, niyatake ni Con-Aid si Nina ng mga haplos sa katawan, at sinabi ng iba na natutuwa silang magkaroon ng nakababatang kapatid. Nang bandang hapon, pumunta sila sa guild at nagulat na makita si Stella doon. Sinabi ng bagong kapitan na dumating siya upang talakayin ang pakikipag-alyansa sa mga adventurer upang mapanatili ang kaayusan dahil nasa kaguluhan pa rin ang bayan. Sinabi ni Natalie na hindi sana ginawa yun ni Jalay kung siya pa rin ang namamahala. Kaya pinuri ni Rain at ang mga babae si Stella sa pagiging inklusibo niya. Sinabi ni Stella na yun lang ang tanging paraan upang isulong ang lungsod, idinagdag na sisiguraduhin din niya na mabayaran ng dating Panginoon ang lahat ng kanyang utang. Sinabi ni Rain sa kanya na nakakaramdam siya ng pananagutan para sa kasalukuyang sitwasyon ng bayan, ngunit sinabi ni Stella na kung hindi dahil sa kanya, pinamumunuan pa rin sila ng masasamang tao. Pagkatapos ay formal siyang nagpasalamat kina Rain at ang mga babae sa kanilang ginawa, sinabing karangalan niya na makilala ang mga taong tulad nila. Noon din, naalala ni Natalie ang isang bagay at sinabi kay Rain na may mahalaga siyang kailangan sa kanya at sa mga babae. Matapos silang maupo lahat, ipinaalam niya kay Rain na na-promote siya sa C-rank dahil inilantad niya ang mga krimen ni Edgar at napabagsak ang demonyo. Bukod doon, makakatanggap siya ng malaking gantimpala mula sa guild. Habang nagsasalita siya, napansin niya si Nina, kaya ipinakilala siya ni Rain bilang pinakabagong miyembro ng kanyang grupo. Tulad ng mga babae, hindi napigilan ni Natalie ang kakyutan ni Nina, kaya nagsimula siyang yakapin ito. Nang sa wakas ay tumigil siya, tinanong ni Rain si Natalie kung matutulungan niya silang makahanap ng bagong matutuluyan. Hindi kasya ang kanyang isang silid sa inn para sa kanilang lahat, kaya umasa siyang may mas magandang solusyon si Natalie para sa kanya. Iminungkahi ni Natalie na bumili siya ng bahay, sinabing mas mainam yon kaysa umupa o manatili sa ibang inn. Dagdag pa rito, makikibahagi ang guild upang sagutin ang ilan sa mga gastos, kaya nagpa siya si Rain na sumunod sa ang opsyon na yon. Umalis sila pagkatapos upang magsimulang maghanap ng bahay, ngunit wala sa mga bahay na tiningnan nila ang nagustuhan nila. Iyon ay, hanggang sa nakita nila ang huling bahay at agad na nagkagusto dito matapos alista ni Natalie ang mga katangian nito. Pagkatapos ay tinanong nila si Natalie kung bakit hindi niya unang ipinakita sa kanila ang bahay na yon, at sinabi ni Natalie na dahil ito ay pinagmumultuhan. Agad na nang inag sa takot si Con-Aid, kaya sinabi ni Rain na susuriin niya ang bahay mula itaas hanggang ibaba. Nang makapasok sila, sinubukan ng mga multo na takutin sila paalis sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na malamulto, ngunit hindi ito gumana. Sinubukan ng mga babae na lumaban gamit ang mahika, ngunit iyon ay walang silbi dahil lahat ay dumaan sa kanyang katawan. Sa isang punto, napansin niya si Con-Aid na nanunubsob sa takot at nagpasya siyang guluhin na lang ito. Gayunpaman, ginantihan siya ni Con-Aid nang hindi inaasahan at sinimulang habulin sa paligid ng silid. Kinuha noon ng kambal ang pagkakataon na isarado ang silid, upang mapanatili ang multo doon ng tuluyan. Nang matanto niya kung bakit nangyari ito, sinubukan niyang angkinin ang katawan ni Rain, ngunit inutusan siya nitong huminto, at laking gulat niya ay sumunod siya. Nalilito, tinanong niya kung paano nagawa iyon ni Rain, at inihayag nito na, bukod sa pagiging tagapagpaamo ng mga hayop at insekto, siya rin ay isang tagapagpaamo ng mga espiritu. Dahil dito, tinanggap ng mga multo ang pagkatalo, kaya umupo ang lahat upang pakinggan ang kanyang kwento. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang amo ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw, at sa halip na tumuloy sa kabilang buhay, naging isang ligaw na multo siya. Sa kung paano, napunta siya sa bahay na yun at hindi na nag-abalang umalis sa hindi malamang dahilan. Naawa si Rain at ang iba pa sa kanya, kaya idineklara ni Rain na bibilhin nila ang bahay at papayagan siyang manatili sa kanila. Nagulat ang mga multo sa kanilang desisyon, ngunit tiniyak nila sa kanya na hindi nila ito babaguhin. Sinabi nilang lahat na inaasahan nilang matuto mula sa kanya, at formal siyang tinanggap ni Rain sa grupo. Kalaunan, pumunta sina Rain at Con-Aid upang ayusin ang pagbili ng bahay, at binati ni Natalie si Rain sa pagiging may-ari ng bahay. Sinabi niya na marami siyang nakamit, mga imposibleng bagay, kabilang ang pagpaamo ng multo. Tuwang-tuwang sinabi ni Con-Aid sa kanya na ang pangalan ng multo ay si Tina at naghahanda siya ng housewarming party kasama ang ibang mga babae. Pagkatapos ay binati sila ni Natalie ng lahat ng pinakamabuti at sinabing natutuwa siyang pinili nilang manirahan sa kanilang bayan.
Samantala, si Arios at ang kanyang grupo ay pumunta sa palengke upang bumili ng mga kagamitan para sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman, nang lumapit sila sa isang tindero ng pagkain, tumanggi ang tindero na magbenta sa kanila ng kahit ano. Sa pag-aakalang may problema ang tindero, iminungkahi ni Lynn na lumipat sila sa susunod, ngunit pareho pa rin ang kanilang natanggap na pagtrato. Sa katunayan, wala sa mga tindero ang gustong magbenta ng kanilang produkto sa kanila at inutusan silang umalis. Labis itong ikinagalit ni Arios kaya nagwala siya at sinira ang pwesto ng mga ngalakal. Nang nagsimula silang lumayo ng walang pagsisisi sa mga ginawa ni Arios, sinimulan silang insultuhan ng mga tao. Sinabi nilang isang biro lang si Arios at 10 beses na mas bayani si Rain kaysa sa magiging siya kailanman, at labis itong ikinainis niya. Kalaunan, umuwi sina Rain at Con-Aid pagkatapos kumuha ng ilang supply, at masayang sinalubong sila ng kanilang mga kaibigan. Sa hapunan, naging maingay ang lahat, ngunit hindi maiwasang maramdaman ni Rain ang pasasalamat, dahil nagbago ang kanyang buhay simula nang alisin siya ni Arios sa kanyang grupo. Hindi nagtagal ay dinaig siya ng kanyang nararamdaman, at hindi niya namalayan kung kailan siya nagsimulang umiyak hanggang sa tanungin siya ng mga babae kung siya ay okay. Mabilis na pinunasan ni Rain ang kanyang mga luha at sinabing umiiyak siya dahil gutom, kaya nagsimula ang mga babae na alukin siya ng pagkain. Sa tingin mo ba ay susubukan ulit ni Arios na saktan si Rain, o tuluyan na siyang sisuko at tatanggapin ang kanyang pagkatalo? Kung nakarating ka sa puntong ito, mag-comment ng pangalan ng paborito mong babae. Gayon din, huwag laktawan ang susunod na video, maaaring ito ang pinakamagandang mapapanood mo pa. Hanggang sa muli.